Sa video na to ikukwento ko sa inyo ang buong detalye ng Hunter x Hunter. Kung bago ka pa lang sa channel ko ay mag-subscribe ka na. Isang umaga sa Whale Island, abala ang lahat sa kanilang mga trabaho habang si Gon ay abala din sa pamimingwit sa lawa. Pero hindi pala simpleng isda ang hinuhuli nito kundi ang tinatawag nila na Lord of the Lake. Ayon sa tita niyang si Mito ay isang linggo na itong sinusubukan hulihin ni Gon at nangako din siya na kapag nahuli niya yun ay papayagan siya na sumali sa Hunter exam. Pero ang mga lalaki ay hindi bumilib na magagawa yon ni Gon dahil kahit sila nga na 5 matatanda ang magtulong ay hindi nila mahuli ang malaking isda. Ayon sa mga to mukhang ayaw lang payagan ni Mito si Gon na pumunta sa Hunter exam kaya pinapahuli niya ang malaking isda, pero ang tatay niya naman ay kaparehas ng edad niya nang magawa nito na mahuli ang Lord of the Lake kaya nagulat si Mito. Makalipas ang sandali nagparamdam na ang isda na yon at natuwa si Gon kaya nagmadali siyang hulihin ito. Pero sobrang lakas nga nito kaya nahirapan siya, nagawa niya naman ng paraan at ginamit niya ang puno para makatulong sa pag-angat niya kaya nahuli ang isda. Nagulat ang lahat ng dalhin nito ni Gon sa kanila at ito daw pala ang tinatawag na Lord of the Lake. Natuwa ang ilan sa paghuli niyang yun at manang-mana daw siya sa tatay niya, tinawag din si Mito pero kita sa mukha nito na hindi siya masaya. Lumapit si Gon sa kanya at muling pinaalala ang pinagkasunduan nila na kapag nahuli niya ang isda ay papayagan siya na kumuha ng Hunter exam. Pero walang sinagot si Mito at kita sa mukha nito na malungkot siya habang si Gon naman ay agad na tumakbo at hindi matago ang saya nito. Pag-uwi ng bahay, sinabi ng lola na walang makahuli sa Lord of the Lake dati at ang unang nakagawa nun ay si Ging sa edad niyang 12 years old habang ngayon naman ang anak niyang si Gon ang nakagawa nun at parehas din sila ng edad. Sinabi ng matanda na nakikita niya sa mga mata ni Gon na parehas sila ng tatay niya pagdating sa mga adventure kaya wala na silang magagawa na pigilan ito. Agad niyang hinanda ang mga damit na dadalhin at tinatanong pa siya ni Mito kung sigurado ba siyang itutuloy niya ang pagkuha sa Hunter exam kaya sinabi ng ating bida na sigurado siya doon. Pinaalala naman nito na inabandone siya ng tatay niya nung maliit pa siya para maging hunter, mas pinili nito na maging hunter kesa palakihin siya. Pero sinabi ni Gon na alam niya yun at bumilib pa siya sa tatay niya, ang pagiging hunter daw kasi ay nakakamangha at handa siyang iwan ng anak para sa pangarap. Nagalit naman si Mito dahil delikado ang trabaho na yun at pwede rin siyang masawi nang hindi niya nalalaman. Sinabi naman ni Gon na gusto niya talaga na maging hunter dahil gusto niyang malaman kung bakit sobrang importante sa tatay niya na tahakin ang landas nito. Wala naman ang nagawa si Mito at napasabi na lang na anak ka nga talaga ni Ging. Makalipas ang sandali nagpaalam na si Gon at nangako ito kay Mito na ipapasa niya ang Hunter exam at sisiguraduhin niya na magiging ganap siya na Hunter. Sinabi naman ni Mito na basta ay pangako niya lang na makakauwi siya ng ligtas. Sinugurado naman ni Gon yun at sila'y nagpinky swear. Naiyak naman si Mito at agad na niyakap si Gon, agad din siyang tumakbo at nagpaalam na sa kanila. Sumakay siya sa barko at ang mga tao ay todo ang suporta na binigay sa kanya para sa pagkuha ng Hunter exam. Sinabi naman ni Gon na siya ang magiging pinakamagaling na hunter sa buong mundo at pag nagawa niya daw yun ay babalik siya sa bayan nila. Ang mga kasama niya naman sa barko na to ay hindi natuwa sa sinabi niya, wala daw siyang respeto para sabihin na siya ang magiging pinakamagaling na hunter sa buong mundo. Kada taon ay meron milyon-milyon na magaling na aplikante para sa pagkuha ng Hunter exam pero iilan lang ang nakukuha. Kaya wag daw magsalita si Gon kapag hindi niya ito magagawa. Habang sinasabi naman nila yon ay nakita na din si Kurapika at Leorion na nakasakay sa barko. Naglakad naman ng bahagya si Gon at nakita niya na pinapahirapan ng isang kargador, lumabas din ang kapitan ng barko at pinagalitan niya ang mga ito. Nakita naman ni Gon na hindi normal ang paggalaw ng mga ibon kaya nalaman niya na meron bagyo na paparating. Tinanong naman ng kapitan kung paano niya yon nalaman at tinuro ni Gon na ito daw ang sinasabi ng mga ibon. Umakyat siya sa taas at ginamit ang ilong para tukuyin ang bagyo, nang malaman niya ito ay agad niyang pinaalam sa kanila na meron malakas na bagyo ang paparating kaya kailangan maghanda. Totoo daw ang sinasabi niya at nalalaman niya to sa pag-amoy gamit ang ilong. Napasabi naman ng kapitan na parang kilala niya ang batang ito dahil sa mga mata niya. Dumating na nga ang malakas na bagyo at tumilapon ng mga tao. Ang kapitan naman ay tinuruan ng isa niyang kasama sa barko na mag-ingat pero sinabi niya na nagsisimula pa lang ang kasiyahan. Isang malaking alon ang sumalubong sa kanila at tagumpay niya naman itong nalampasan. Pagtapos nun uminom na naman ang kapitan at wala daw sa kanya yung alon na yun. Pagdating niya naman sa kwarto ay nakita niya ang mga pasahero na puro walang malay. Natatawa naman ang kapitan sa kanila dahil kukuha pa naman daw sila ng Hunter exam pero mga mahihinis sila. Nakita naman si Gon na tinutulungan ng isang lalaki at binigyan niya ito ng damo para nguyain. Nakita niya din si Kurapika na chill lang na nagbabasa ng libro at si Leorion na na-assignment sa mansanas. Napasabi naman ng kapitan na meron palang mga matitibay dito. Kinausap silang tatlo ng kapitan at tinanong ang mga pangalan kaya nagpakilala sila isa-isa.
Sonad nitong tinanong kung bakit nila gusto maging hunter pero nagalit si Leorio dahil hindi naman daw siya examiner sa hunter exam. Si Gon na lang ang sumagot at sinabi nito na hunter kasi ang tatay niya, umalis siya sa Whale Island dahil gusto niyang malaman kung bakit desidido ang tatay niya para maging isang hunter. Nang marinig ng kapitan ng pangalan ng isla ay napasabi siya na anak nga to ni Ging at dumating na daw ang tamang oras. Sinabihan naman siya ni Leorio na huwag niyang sagutin ang mga tanong ng kapitan kaya nagtaka si Gon. Ayon kay Leorio hindi niya gugustuhin sabihin kung bakit siya nandito, sumang-ayon din naman si Kurapika doon. Simple lang naman daw iwasan ang mga nakakairita na tanong sa pamamagitan ng pagsisinungaling dahil kung sasagutin ang mga tanong ay parang sinabi mo na rin ang tinatago mong sikreto. Hindi naman yun nagustuhan ng kapitan kaya sinabihan niya ang kasama na sabihin sa examination board na meron siyang idadagdag na 2 dropout. Laki gulat nila nang marinig nila yon at hindi nila alam na nagsisimula na ngayon ang hunter exam. Sinabi ng kapitan na kasing dami ng star sa kalangitan ng mga wannabe hunter kaya ang examiners ay walang sapat na oras para tignan isa-isa ang mga to. Kaya naman kumuha daw sila ng kagaya niya para magbawas ng mga tao na kumukuha ng exam. Nauna na niyang sabihin sa examination board na ang mga nawala ng malay sa malaking alon ay hindi na magpapatuloy sa exam, kung sa alon pa lang na yun ay hindi na nila kaya ay siguradong wala silang chance para sa susunod pang hunter exam. Sa madaling sabi din nito, magpapatuloy lang sila sa main exam kapag pinasa sila ng kapitan. Binigyan naman sila ng huling pagkakataon para sagutin ang mga tanong niya kanina. Sinagot na nga ito ni Kurapika at sinabi na siya ang huling survivor ng tinatawag na Kortaklan. 4 na taon na ang nakakalipas mula nang lapastanganin ang mga kasama niya ng mga grupo ng kriminal. Ito ang dahilan niya kaya gusto niya maging hunter at ipaghiganti ang grupo sa mga Phantom Troop. Sinabi ng kapitan na gusto niya pala maging bounty hunter kaya sinabihan niya ito na ang mga Phantom Troop ay mga Class A bounty hunter at hindi basta-basta. Kahit pa daw ang pinakamatigas na hunter ay hindi sila magawang mahawakan. Sasayangin lang ni Kurapika ang buhay niya kung hahabulin niya ang mga ito. Sinabi naman niya na hindi siya natatakot na mamatay, ang tanging kinatatakutan niya lang na baka mawala ang galit niya sa mga to kapag natagalan pa. Si Leorio naman ang sunod na tinanong ni Gon kung bakit niya gusto maging hunter. Simple lang naman ang sinagot nito na gusto niya daw kasi makuha ang pera. Gamit ang pera ay mabibili niya ang lahat ng gusto niya. Malaking bahay, magarang sasakyan, pati na rin ang mga mamahalin na alak. Sinabi naman ni Kurapika na hindi mabibili ng pera ang class ng isang tao kaya nagalit si Leorio. Nakakarami na daw siya ng insulto sa kanya kaya pinalabas niya si Kurapika at inaya na maglaban. Wawakasan na daw niya ngayon ang bloodline ng Kortaklan kaya nagalit din si Kurapika at pinapabawi niya ang sinabi nito. Hindi naman yun ginawa ni Leorio dahil gusto siyang galangin ito dahil siya ang mas nakakatanda sa kanila. Pinigilan naman sila ng kapitan pero sinabi ni Gon na hayaan lang ang dalawa para malaman nila kung bakit ba sila nagagalit. Ito ang tinuro sa kanya ng tita niya kung gusto niya daw makilala ang isang tao. Makalipas ang sandali may nakita silang water spout at pag nataman sila nito ay siguradong lulubog ang kanilang barko. Agad na inutos ng kapitan na ibaba ang sail at sinama rin si Gon para tumulong sa pagbaba nito. Ang dalawa naman ay nasa labas na at wala silang pake sa nangyayari kahit pinasok na ng tubig ang bahagi ng barko na kinatatayuan nila. Muling sinabi ni Kurapika na bawiin ni Leorio ang sinabi niya tungkol sa Kortaklan at papatawarin siya. Pero sinabi nito na ilan beses niya bang uulitin na magpakita siya ng respeto sa kanya. Agad niyang nilabas ang kutsilyo at walang balak na umatras kay Kurapika. Sinabi naman nito na wala na siyang choice kundi patulan na lang si Leorio. Tinangay naman ng malakas na bagyo ang kasama ng kapitan at tumilapon ito sa harap ng dalawa. Sinubukan siyang iligtas pero hindi nila maabot, mabuti na lang ay andan si Gon at siya ang tumalon para kunin ito. Nagawa naman ng kapitan na mag-iba ng direksyon kaya nakaiwas sila sa malaking water spout na yun. Pinagalitan naman siya ni Leorio at Kurapika dahil kung hindi nila nakuha ang paa niya ay siguradong nakain na siya ng pating sa dagat. Pero sinabi naman ni Gon na nagawa naman nilang iligtas siya at masaya pa ito. Agad din lumapit ang niligtas nila na si Katsuo at nagpasalamat ito kay Gon. Pero sinabi niya na hindi niya yun magagawa kung wala ang tulong ng dalawa kaya nagpasalamat din si Katsuo sa kanila. Masaya naman si Leorio sa nagawa niya at humingi na rin ng tawad si Kurapika sa kanya sa pinakita niyang ugali dito. Nagtaka naman si Leorio dahil tinawag na siyang kuya nito at binigyan ng respeto. Humingi rin naman siya ng tawad sa mga sinabi niya at binabawi na daw niya ito. Nagpakita naman ng kapitan at tumawa ito ng malakas at mukhang nakainom na naman. Nagustuhan niya ang ugali ng tatlo kaya siya na daw ang bahala na magdala sa kanila sa pinakamalapit na daungan ng barko para makakuha ng hunter exam. Hindi na rin sila pinag-test nito at agad na nagdesisyon na ipasa na sila ngayon para sa main exam. Tuwang-tuwa naman ang ating bida nang marinig niya yun. Nakarating na nga sila sa lugar na tinatawag na Dole Harbor, nagpasalamat si Gon sa kapitan at masaya daw itong kasama sa biyahe. Sinabi naman ng kapitan na bibigyan niya ng advice si Gon bilang pasasalamat sa kanya. Tinuro niya ang malaking puno sa bahaging bundok na yun at dito dapat siya unang magpunta.
Dito pala ang shortcut para makarating sa exam site. Pero narinig ng isa lalaki ang usapan nila kaya mukhang makakasabay ni Gun ito. Agad siyang umalis at muling nagpasalamat sa kapitan. Ang lalaki naman ay tuwang-tuwa sa narinig niyang impormasyon mula sa kapitan. Pinaalam ito ni Gun sa dalawa kaya tinignan nila ang mapa. Pero nagtataka sila sa tinuturong direksyon dahil ang exam ay gaganapin sa tinatawag na Zaban City at malayo ito sa puno na sinasabi ng kapitan. Napatanong si Kurapika baka hindi niya lang naintindihan ang sinabi ng kapitan pero ayon kay Gon ay malinaw ang pagkakasabi nito. Si Leorio naman ay hindi rin maintindihan ang tinuturo sa sulat na binigay sa kanila pero sinabi ni Kurapika na ito'y malinaw na isang test din bago sila magpatuloy sa totoong Hunter exam at limitado lang ang impormasyon na ibinigay sa kanila. Si Gon naman ay humiwalay sa kanila at sinunod nito ang sinabi ng kapitan. Habang si Leorio ay nagsuggest na sumakay na lang sila ng bus papunta sa Zaban City. Sumunod naman si Kurapika kay Gon dahil interesting daw ang pagkatao nito, si Leorio naman ay sinunod ang gusto niya at masaya daw siya na nagkakilala sila. Habang naglalakad siya papunta sa bus, narinig niya ang dalawang nag-uusap na lalaki. Isa daw patibong ang mga bus dito at kahit isa ay walang nakakarating sa Zaban City. Ang mga rookie sa Hunter exam ay kadalasan nahuhulog dito dahil mga tamad sila. Nagmadali naman siyang humabol kay Gon at Kurapika nang marinig niya yon. Nagpalusot na lang siya at alam niya daw na malulungkot ang dalawa kapag hindi siya kasama sa kanilang paglalakbay. Kaya naman napagpasyahan niya na sumama sa kanila ng mas matagal pa. Ang lalaki naman ay sumusunod sa pupuntahan nila. Habang sila'y naglalakad medyo natatakot si Leorio sa paligid dahil wala man lang tao sa lugar pero sinabi ni Gon na madaming tao dito. Bigla naman bumukas ang pinto at nagpakita ang parang mommy. Pumunta sila sa harap kasama ang matanda at nagsasalita ito. Isang two-choice quiz ang ibibigay ng matanda at kailangan nilang masagot para makalusot sa lugar na ito. Alam din niya na pupunta sila sa malaking puno na yon. Meron lang silang 5 segundo para sagutin ang tanong at pag nagkamali sila ay matatanggal na sila sa Hunter exam. Simple lang naman daw ang itatanong ng matanda at kailangan lang nila mamili kung number 1 o number 2 ang sagot. Kapag nagbigay sila ng ibang sagot maliban doon ay tanggal na sila. Hindi naman makapaniwala si Leorio na kailangan nilang maghati-hati para sa isang tanong, kung magkamali ang isa ay siguradong tanggal silang lahat kaya naman nag-away na naman ang dalawa dahil doon. Pero ang ating bida ay sinabi na mas madali ito dahil isa lang ang tanong, kung meron makaalam sa kanilang tatlo ng sagot ay siguradong makakalusot na sila. Bigla naman nagsalita ang lalaki sa likod at pinagmamadali na silang sumagot. Kung ayaw daw nilang sumagot ay siya na ang mauuna. Tinanong ni Leorio kung sino siya kaya sinabi ni Gon na sinusundan sila nito mula pa lang sa daungan ng barko. Humingi naman ito ng tawad dahil aksidente niya lang daw narinig ang usapan nila ng kapitan. Pinuuna naman siya ni Leorio na sumagot para malaman din nila kung anong klase ng tanong ang ibibigay dito. Wala naman reklamo ang lalaki kahit siya pa ang mauna. Nagsimula na ngang magtanong ang matanda at ito ang tinanong niya. Kung makuha ng mga masasamang tao ang nanay at kasintahan mo, sino sa dalawa ang ililigtas mo, maaari ka lang pumili ng isa, number 1 para sa iyong nanay, number 2 para sa kasintahan. Agad naman na sinagot ng lalaki ang number 1 dahil hindi mo daw mapapalitan ang nanay mo habang ang kasintahan naman ay pwede kang humanap. Agad naman siyang pinalusot ng matanda at sinabi ng lalaki na kailangan lang nila sabihin sa matanda ang nais nitong marinig mula sa tanong. Nagalit naman si Leorio at paano daw naging tama ang sagot ng lalaking yun. Hindi na siya nakapagpigil at maghahanap na lang daw siya ng ibang ruta para sa makarating doon. Pero sinabi ng matanda na huli na ang lahat, kapag hindi siya sumagot sa quiz ngayon ay disqualified na siya. Hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ng matanda dahil iba-iba naman ang paniniwala ng tao sa tanong na binibigay niya at walang tamang sagot dito. Nang marinig yun ni Kurapika na walang tamang sagot ay sasabihin niya sana ito kay Leorio pero pinigilan siya ng matanda at bawal na daw siyang magsalita ng iba bukod sa tanong na ibibigay niya. Kapag nagmatigas siya na sabihin kay Leorio ay disqualified siya. Nag-aalala naman siya sa dalawa at mukhang hindi pa din nila nakukuha ang logic sa tanong ng matanda. Nagsimula na nga itong magtanong at ito ang tanong niya kay Kurapika. Kung ang anak mong lalaki at babae ay nakidnap, sino ang ililigtas mo? Number 1 ang anak na lalaki o number 2 ang anak na babae? Galit naman na si Leorio dahil tingin niya ay pinaglalaroan sila nito. Nagsimula din itong magbilang ng 5 segundo at si Kurapika naman ay hindi pa makasagot. Kumuha naman ng kahoy si Leorio at sinasabayan niya ng palo ang bilang ng matanda. Nang matapos ang bilang ay agad siyang tumalon para hampasin ang matanda pero pinigilan siya ni Kurapika. Sinabi naman ni Leorio na hindi siya mapapalagay hanggat di niya natuturuan ng leksyon ang matanda na ito. Pinapakalma siya ni Kurapika pero hindi nito alam kung paano siya kakalma sa mga oras na to. Ayon naman kay Kurapika ay sasayangin niya lang ang tamang sagot nila. Ang pagtahimik pala ang tamang sagot sa quiz na to dahil wala naman tamang sagot sa mga tinatanong ng matanda. Tinanong naman ni Leorio kung bakit niya pinalusot ang lalaki pero ayon kay Kurapika ay hindi naman sinabi ng matanda na tama ang sagot nito at sinabi niya lang na makakadaan na siya.
Sa madaling salita, pinatuloy niya ang lalaki sa maling daan. Natuwa naman ang matanda at agad na tumayo. Tinuro nito ang isang pintuan at dito ang tamang daan papunta sa puno na hinahanap nila. Kailangan nilang maglakad ng 2 oras bago makarating sa lugar na yun. Meron din daw magkasintahan na nakatira sa treehouse at sila ang navigator sa lugar na yun. Kung makukuha nila ang loob ng dalawa ay nakakatiyak ang matanda na ituturo ng mga to ang papunta sa exam site. Humingi ng tawad si Leorio sa inasta niya kanina pero wala naman pake ang matanda at masaya daw siyang makasalamuha ang mga kagaya niyang tao. Sinabihan pa siya nito na pagbutihin niya para maging magaling na hunter. Si Gun naman ay biglang bumagsak at hindi pa rin daw niya maisip kung ano ang tamang sagot kaya natawa sila Leorio dahil nakalusot na sila at tapos na ang quiz. Sinabi naman ng ating bida na alam niyang tapos na pero paano na lang kung mangyari yun sa totoong buhay na isa lang ang kailangan niyang iligtas. Hindi naman daw tama na tanging isa lang ang iligtas pero baka dumating ang araw na mangyari yun. Nagulat naman sila nang marinig nila ito. Napasabi rin ng matanda sa isip na tama ang sinabi ni Gun at ito rin ang totoong layunin kung bakit ginawa ang test. Kailangan nila maging handa sa mga di magandang mangyayari dahil ang realidad ng buhay ay bigla na lang umaatake ng walang warning. Sa patuloy nilang paglalakad ay inabutan na sila ng dilim at si Leorio naman ay nagrereklamo na dahil 2 oras na silang naglalakad pero hindi pa din nila nakikita ang treehouse na sinasabi ng matanda. Makalipas ang sandali ay nakita naman na ito ni Kurapika at dali-dali silang pumunta. Wala naman sumasagot sa pinto kaya pumasok na lang sila. Bumungad naman ang isang hayop at meron nakakatakot na pulang mata. Hawak nito ang isang babae at ito ang tinatawag na magical beast. Matalino rin ang nilalang na ito kaya kailangan nilang mag-ingat. Agad na tumakas ang nilalang at kasama ang babae. Nakiusap naman ang lalaki na iligtas ang kanyang asawa habang tinutulungan siya ni Leorio. Sinundan naman ito ni Kurapika at Gun dahil kailangan maligtas ang babae. Umakyat siya sa puno at pinapahinto ang nilalang. Bigla naman itong nagsalita at kunin daw sa kanya ang babae kung kaya niya. Nagulat naman siya doon at sinabi kay Kurapika na nagsasalita ito. Muli siyang umakyat ng puno at nagawang maampas ang magical beast habang ang babae ay nasalo naman ni Kurapika. Sinabi nito na ayos lang ang lagay niya at tinanong kung anong nangyari sa asawa niya. Sagot naman ni Kurapika ay ayos lang ito dahil ginagamot na siya ng kasama nila. Nakita niya din ang tato ng babae habang kausap niya ito. Bigla naman dumating si Leorio at pinaalam nito na ayos lang ang asawa niya dahil binigyan na niya ng gamot at natutulog na ito ngayon. Pero bigla siyang hinampes ni Kurapika dahil ito pala ang magical beast at ginaya lang si Leorio. Pero sinabi nito na tsamba lang yun dahil sadya siyang hinampes dahil wala siyang utak kung iiwan niya ang sugatan na lalaki ng mag-isa lang dahil hindi pa naman napapaslang ang magical beast at agad din naman itong tumakas. Muli naman tinanong ni Kurapika kung sino ang babae dahil sa nakita niyang tato nito. Habang si Gun naman ay patuloy ang habol sa nilalang at muntik na siyang mahulog sa bangin buti na lang ay dala niya ang sandata para sumabit sa puno. Nakita niya naman ito sa tuktok ng puno at natutuwa sa ating bida. Masyado daw siyang mabilis sa edad niya at hindi niya inaasahan na matatamaan siya ng palo nito. Agad din itong bumaba at aatakehin na siya. Pero si Gun ay mukhang may hinahanap at tinanong kung sino siya kaya napahinto ang magical beast sa pag-atake sa kanya. Hindi daw ito ang inatake niya kaya tinanong kung magkaibigan daw ba sila nung isa. Napatanong naman ng magical beast kung paano niya yun nalaman. Sagot naman ng ating bida na magkaiba sila ng mukha pati na rin ang boses nila ay magkaiba. Tumawa naman ng malakas ang nilalang at tinawag ang asawa. Nagsama-sama sila at ngayon lang daw ulit may nakaalam na magkaiba sila. Ang dalawa naman ay hindi matukoy kung paano nalaman ni Gun na magkaiba ang dalawang to. Nagpakilala na din naman sila na pamilya at parte daw sila ng hunter exam. Mag-asawa ang dalawang magical beast at anak nila ang dalawang nagpanggap na niligtas nila. Ayon sa kanila ang lugar ng hunter exam ay nagbabago sa kada taon. Mahirap din itong hanapin kaya silang mga navigator ang tumutulong para ituro ang tamang daan sa mga aplikante. Pero sinabi rin nila na hindi lahat ay tinutulungan nila at pinipili nilang mabuti kung karapat-dapat ba ang aplikante na nakasalamuhan nila. Sinabi ng babae na si Kurapika ay nalaman na hindi pala sila mag-asawa dahil sa tato niya. Dahil ito isang marka na ang babae ay single habang buhay. Kaya naman sa nakita niyang yun ay nakapasa na daw si Kurapika. Habang si Leorio naman ay hindi natukoy ang tunay na pagkatao ng lalaki. Pero sinabi naman nito na madali niyang naayos ang mga sugat niya kumpara sa maraming doktor. Sinabi niya din na maayos ang lagay ng asawa niya at nakita nito na mabuti ang puso niya kaya naman nakapasa na din siya sa exam. Si Gun naman ay meron superhuman na abilidad at meron din observation kaya karapat-dapat talaga siya na pumasa sa hunter exam. Tuwang-tuwa naman sila nang marinig nila yun lahat. Kaya din palang lumipad ng mga to at dadalhin na sila sa lugar kung nasa ng hunter exam. Nakarating na nga sila sa Zaban City at kasama pa din nila ang navigator.
Sinabi nito na isa din sa trabaho nila ang kilalanin ng aplikante kung karapat-dapat ba na maging hunter at dalhin nila ito sa exam site. Sa madaling sabi, mahihirapan ang aplikante na makarating sa lugar na to kung wala ang tulong ng navigator. Makalipas ang sandali, nakita na ng navigator ang building kung saan gaganapin ang hunter exam. Excited naman sila na pumasok dito habang si Gon ay napapatanong sa sarili kung ganto din ba ang naramdaman ng tatay niya nung makarating dito. Tinuro ng navigator ang pasukan at sa kabilang building pala ito na may kalumaan. Hindi makapaniwala si Leorio na dito lahat magtitipon ng mga aplikante. Sinabi naman ng navigator na sinadya ito dahil walang makakaalam na meron palang milyon na aplikante ang papasok dito para sa hunter exam. Pagpasok nila sa loob agad tinanong ng navigator sa kusinero kung bukas ang kwarto sa likod. Tinanong naman ito kung anong order nila at sinabi ng navigator ang order na steak combo na magbubukas ng mga mata mo para makita ang liwanag. Agad naman silang pinapasok ng kusinero at pumunta na daw sila sa likod. Pagpasok nila ay tatlo lang sila na andito kaya hinanap ni Leorio kung nasan ang iba. Si Gon naman ay excited na sa steak combo pero sinabi ni Kurapika na yon ang password para makapasok sila sa loob. Nagpaalam na din ng navigator at masaya siya na hinatid niya sila Gon. Bigla naman nilang naramdaman na umalag ang kwarto kaya nalaman nila na elevator pala ito para makarating sa exam site. Hindi naman magkasundo ang dalawa tungkol sa uri ng mga hunter. Nakarating na nga sila sa 100th floor at nakita nila ang napakaraming aplikante dito. Naramdaman naman nila ang kakaibang aura dito at ibang-iba sila sa mga nakasalamuhan nilang mga aplikante sa labas. Balak sanang magtanong ni Gon pero tahimik ang lahat na para bang may tensyon. Nagpakita naman ng isa at binigay sa kanila ang number. Pinayuhan sila nito na dapat ay suot lang nila ang number sa anuman oras at huwag nilang iwawala. Nagpakita naman si Tomba at nalaman nito na mga baguhan lang ang tatlo. Pang 35 na sali na pala niya to sa hunter exam kaya nagulat sila. Isa na daw siyang veterano sa larangan na to at kung may tanong sila ay pwede siyang lapitan. Tinanong naman ni Gon kung meron din bang kagaya niya na nakarami na sa pagkuha ng hunter exam. Tinuro naman nito ang number 255 na may pangalan na Todo the Wrestler. Sa kabila naman ang number 103 na may pangalan na Bourbon the Snake Charmer. Ang isa pa ang number 191 na si Bud Oro the Kung Fu Master at ang tatlong magkakapatid na sila Amori, Imori at Yumori. Panghuli naman ang number 384 na si Gureta the Huntsman. Sinabi ni Tomba na marami pang iba pero sila ang pinakamadami ng exam ang kilala niya. Nabangga naman ng isang aplikante si Hisoka kaya pinarusahan niya ito at ginawang flower petals ang mga braso. Nagbabala rin siya sa kanila na kapag meron nakabunggo na kahit sino ay dapat humingi sila ng tawad. Sinabi naman ni Tomba na bumalik na naman ang siraulong si Hisoka. Makakapasa dapat ito sa hunter exam last year pero pinaslang niya ang isang examiner na hindi niya nagustuhan. Nagulat naman si Leorio na pinayagan pa din itong mag-exam ngayon kahit pumis lang siya. Ayon naman kay Tomba ay pwede talaga yun dahil kada taon nagbabago ang nagpapa-exam at sila ang namimili ng pagbabago sa loob ng hunter exam. Pinaalala din ito na walang may gusto kay Hisoka kaya kailangan din nilang umiwas dito. Nag-alok naman ng juice si Tomba at nagtawanan ng ibang aplikante. Lagi niya pala itong ginagawa na magpanggap na mabait sa mga baguhan para ipahamak sila sa hunter exam at siya'y isang rookie crusher. Nag-cheer sila at sinabi ni Tomba na kahit isang inom lang ang gawin nila ay magsusuka na sila ng 3 araw at kakailanganin nila ng pampers para makatuloy sa hunter exam. Hindi naman to nainom ng 3 dahil nalasahan nila na kakaiba ang lasa nito. Hindi naman makapaniwala si Tomba kung paano nila yun nalasahan dahil normal lang dapat ang lasa nito. Humingi siya ng tawad sa kanila at nagpalusot na lang na expired pala ang nabigay niyang juice. Sinabi naman ni Gon na ang lahat ng klase ng damo at halaman sa bundok ay nasubukan na niya kaya agad niyang malalaman kung pangit ba ang lasa nito. Hindi naman makapaniwala si Tomba at kailangan niya daw umiwas sa magaling na bata na to kaya nagpaalam na siya. Hindi rin siya makapaniwala na meron kakaiba sa mga rookie ngayon taon sa hunter exam, maging ang number 294 na si Hanzo ay kakaiba din nung kinausap niya. Inalok niya din ito ng juice pero agad siyang tinanggihan nito dahil bilang isang ninja ay dapat hindi ka basta-basta tatanggap ng inumin kahit kanino. Takot naman siya sa number 301 at hindi niya magawang makalapit dito pati na rin ang number 187 ay sinubukan niyang alukin ng juice pero nalaman nito sa dalang laptop niya ang katauhan ni Tomba na isa itong rookie crusher. Nagpakita naman si Killua at humihingi ulit to ng juice kay Tomba kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa rin umepekto ang ininom nito kanina. Agad niya nga itong inubos dahil uhaw na uhaw at sinabi ni Tomba na pwede siyang mamatay sa dehydration kapag napadami siya ng inom na laxative. Sinabi naman ni Killua na huwag siyang mag-alala dahil na-train ang katawan niya sa mga lason at hindi siya natatablan. Nagulat naman si Tomba na alam pala nito na meron kakaiba sa juice pero ininom pa din niya. Inis naman na si Tomba at kakaiba daw talaga ang mga rookie ngayon pero sinabi niya rin na hindi na yun importante at sulit din na durugin sila ngayon dahil mga matatalino sila.
Bigla naman bumukas ang malaking bato na nakaharang at nagpakita ang isang lalaki. Sinabi nito na tapos na ang oras ng paghihintay sa pagdating ng iba pang mga aplikante kaya naman magsisimula na ngayon ang Hunter exam. Nagbigay naman ng huling babala ang lalaki na kapag kulang sila sa lakas o kakayahan ay maaari silang ma-injured o di kaya naman mapaslang habang ginaganap ang exam. Ang mga nais magpatuloy at tinatanggap ang risk ng exam ay maaaring sumunod sa kanya pero kung tingin mo naman ay hindi mo kakayanin ay maaari ka pang umatras at muling sumakay ng elevator pabalik sa labas. Pero wala naman may balak umatras kaya ang 404 na aplikante ay magpapatuloy at nagsimula ng maglakad ang lalaki. Pero habang tumatagal ay bumibilis ang lakad nito at ang mga aplikante sa harap ay nagsimula ng tumakbo. Nagpakilala din siya na si Setots bilang examiner sa phase 1 at siya din ang magdadala sa kanila sa second phase. Nagsisimula na pala ang unang exam at simple lang ito na kailangan siyang masundan. Wala naman silang idea kung gaano katagal ang tatakbuhin at kailangan nilang ma-survive ito at huwag maiwan. Susubukin ng unang exam kung gaano sila katibay pati na rin ang mga isip nila ay susubukin dahil maaari silang ma-stress sa patuloy na pagtakbo dahil hindi nila alam kung gaano kalayo ang tatakbuhin nila. Patuloy silang tumakbo at 2 oras na ang nakakalipas simula nang magsimula ang Hunter exam pero hanggang ngayon ay tumatakbo pa din sila. Diretso lang sila sa pagtakbo at hindi alam kung kailan ito matatapos. Madami na din sa aplikante ang hindi nakasabay sa takbuhan at sumuko na. Nalaman naman ng aplikante na ito sa kanyang data na ang unang exam ay kailangan tumakbo ng 40-kilometer course. Habang ang iba ay madali lang makasabay sa pagtakbo pero si Leorio ay hingal na at sinabi niya na masyado niyang minaliit ang Hunter exam. Nakita niya naman si Kaluha na ginagamit ang skateboard kaya nagalit siya dito at isa daw itong pandaraya dahil endurance test ang unang exam. Pero nagsalita si Gon na hindi yung totoo dahil wala naman sinabi ang examiner, ang sinabi lang nito ay sundan siya. Nalaman naman ni Kaluha na 12 years old lang din si Gon nang tanungin niya ito at nagpasya na din siya na sabayan ito sa pagtakbo. Ang aplikante naman na to ay pagod na at mukhang nagkamali daw siya ng kalkulasyon. Nabitawan na din ito ang laptop niya at pinilit pa rin na tumakbo. Napunta siya sa 3 magkakapatid at inasar pa siya nito. Bihira daw silang makakita na maubusan ng hininga ng napakaaga pa lang. Hindi daw siya nababagay sa Hunter exam at huwag nang babalik pa dito. Bigla naman nagpakita si Tomba at binayaran niya ang 3. Inutusas niya pala ang mga to para hindi makapasa ang kinaiinisan niyang aplikante. 4 na oras na ang nakalipas patuloy pa rin ang pagtakbo nila at sa tingin ni Kurapika ay 60 kilometers na ang tinatakbo nila. Si Leorio naman ay naiwan na sa likod at hingal na ito, muli niyang naalala ang sinabi ni Kurapika na isang rookie lang ang nakakapasa sa Hunter exam na ginaganap sa loob ng 3 taon. Makalipas ang sandali na bitawan na nito ang bag niyang dala at napahinto na sa gitna. Huminto naman si Gon nang makita niya ito. Sinabihan siya ni Kaluha na dumiretso na sila at iwan na ito. Wala naman ginawa si Gon at nakatingin lang siya kay Leorio bigla itong tumakbo ng napakabilis dahil magiging hunter daw siya. Kinuha niya naman ang bag nito gamit ang pamingwit at dumiretso na sila sa pagtakbo. Nakarating sila sa paakyat na bahagi ng lugar at ang examiner ay nagpasya ng bilisan ng takbo dahil nakaabot na sila sa 80 kilometers. Napansin naman nila ito at minamanilang niya ang pagtakbo na kala mo ay walang hagdan sa harap niya. Ayon sa mga ito kung magpapatuloy ang napakabilis niyang takbo ay sigurado na madaming babagsak sa unang exam pa lang. Si Kaluha naman ay inaya si Gon na magkarera at tignan daw nila kung sino ang mauuna sa kanila. Pumayag naman ang ating bida at kung sino ang matalo ay manlilibre ng pagkain. Si Leorio naman ay hindi na napapagod at nakasabay na ito ng takbo kay Kurapika. Tinanong niya din kung naging hunter lang ba si Leorio dahil sa pera makukuha dito. Pero alam naman ni Kurapika na hindi ganon ang totoong ugali nito. Madami na daw kasi siyang nakita ng mga tao na nabubuhay sa pera at iba ugali niya sa mga ito kahit hindi siya katalinuhan. Kinwento niya din kung bakit tinarget ang Kortaklan ay dahil sa mga mata nilang napakaganda. Kapag nagagalit kasi ang mga ito ang mata nila ay nagiging scarlet at ito ay tinuturing na isa sa 7 pinakamagandang kulay sa buong mundo. Kaya naman ang mga mata nila ay nabibili ng mahal na presyo sa black market. Ito ang tanging dahilan kung bakit umatake ang Phantom Troop sa kanila, ang mga bangkay ng kasama niya ay isa-isang kinuha ang mga mata. Kaya nangako si Kurapika na hahanapin niya ang mga ito at babawiin niya ang lahat ng mga mata na kinuha nila. Dagdag pa nito kung magiging hunter siya at nagkaroon ng mayaman na kliyente ay magkakaroon siya ng access sa impormasyon ng black market, doon niya titignan kung sino ang bumibili sa mga mata ng kasamahan niya. Sinabi naman ni Leorio na wala siyang ibang intensyon kundi kunin ang pera. Ayaw pang maniwala ni Kurapika pero hindi daw siya nagsisinungaling. Paniwala kasi nito kapag meron kang madaming pera ay mabibili mo ang lahat ng gusto mo kahit pabuhay ng mga tao. Nagalit na naman si Kurapika at pinapabawi ang sinabi niya. Pero sinabi naman ni Leorio na totoo ang sinasabi niya kung madami siyang pera ay hindi mamamatay ang kaibigan niya. Magagamot naman sana ang sakit nito pero napakamahal ng operasyon para sa kanya.
Ginusto din ito na maging doktor para tulungan ang mga bata na may sakit at wala silang babayaran kahit piso. Pero hindi niya rin magawa yon na maging doktor dahil kakailanganin pa din ng pera sa pag-aaral. Yun pala ang pinanghuhugutan niya para sabihin na andito lang siya para sa pera dahil ang mundo ay tumatakbo sa pamamagitan nun. Naintindihan naman siya ni Kurapika habang sila Gon ay sinabihan sila na magkita na lang sila sa dulo dahil nagkakarera sila ni Killua. Madami na sa kalahok ang naiwan sa daan kaya humanga si Killua sa ating bida na nakakasabay ito sa kanya ng takbuhan. Tinanong ni Gon kung bakit niya gusto na maging hunter pero sinabi ni Killua na hindi naman talaga siya interesado dito. Narinig niya lang kasi na mahirap ang mga exam kaya sumali siya para sumaya. Si Gon naman ay agad na kinwento na hunter kasi ang tatay niya kaya gusto niyang sundan ang yapak nito. Napatanong ulit si Killua kung anong klaseng hunter ang tatay niya pero sinabi ni Gon na hindi niya alam kaya natawa si Killua na gusto niyang sundan ang tatay niya pero wala siyang alam tungkol sa kanya. Sinabi naman ni Gon na tita niya ang nagpalaki sa kanya kaya sa picture niya lang nakikita ang tatay niya. Nung 12 years old din ang tatay niya ay nag-exam na siya para maging hunter at nagawa niyang makapasa. Gustong-gusto talaga ni Gon malaman kung bakit nito pinili na maging hunter kesa palakihin siya. Makalipas ang sandali nakita naman ng mga aplikante ang liwanag at mukhang malapit na silang makalabas kaya nakaramdam na sila ng pag-asa. Nagmadali naman ang dalawa dahil naguunahan sila kung sino ang mananalo pero sabay silang nakarating sa dulo at sinabi pa rin ni Gon na siya ang nanalo. Nagreklamo naman si Killua na mas mabilis siya at walang gusto na umamin sa kanila na sabay lang silang nakarating sa finish line dahil walang gustong manlibre ng pagkain. Tinanong naman nila ang examiner kung sino ang nanalo pero sagot din nito na sabay lang sila. Nagpasya na lang si Gon na ilibre nila ang isa't isa. Tinanong din ni Gon kung dito na ba ang ikalawang pagsubok pero hindi pa daw at may kailangan pa silang puntahan. Nakarating na din sila Leorio at Kurapika at agad itong nagtanong kung dito na ba ang destinasyon nila. Sinagot naman ni Gon na hindi pa. Makalipas ang sandali napansin nila na unti-unting nawawala ang hamog sa kapaligiran at nakita nila ang isang gubat na tinatawag na Nom-Eri Wetlands. Sinabi ng examiner na kailangan nilang dumaan dito para makarating sila sa lugar ng pangalawang exam. Makikita din nila sa gubat na ito ang mga kakaibang hayop na hindi pa nila nakikita. Meron din iba na kumakain ng tao kaya binalaan sila nito na kailangan nilang mag-ingat kung hindi ay mapapaslang sila. Kinabahan naman ng mga aplikante nang marinig nila ito. Agad din sumara ang gate sa likod at minalas ang isang kalahok dahil hindi pa siya umabot. Muli naman pinaliwanag ni Setots na gagawin lahat ng mga hayop dito para malinlang ang biktima nila at makain ito. Kailangan nilang sumunod sa kanya at huwag humiwalay para hindi sila mabiktima ng mga nilalang. Bigla naman may sumigaw na huwag silang magpapauto sa kanya at nagpakita ang isang lalaki, nagsisinungaling lang daw ang kasama nila ngayon at isa itong impostor dahil siya ang totoong examiner ayon sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang mga aplikante sa narinig nila at agad nitong hinayla ang isang kamukha ng examiner. Isa daw itong man-faced ape na naninirahan sa malaking gubat na to at gustong-gusto nila ang lasa ng tao. Ang problema lang sa kanila ay may kapayatan ng mga to kaya may kahinaan, kaya ginagawa na lang nila na gayahin ang tao para sundan sila sa kagubatan. Nakikipagtulungan sila sa ibang mga mababangis na hayop at sila ang magdadala sa mga to para pagtulungan nilang mapaslang at makain. Muli niyang tinuro ang examiner na nagdala sa kanila at isa lang daw itong patibong para mapahamak ang lahat ng aplikante sa Hunter exam. Naniwala naman si Hanzo dito kaya daw pala pag naglakad ito ay parang hindi normal na tao. Bigla naman silang inatake ni Hisoka kaya nakumpirma nito kung sino ba ang totoong examiner sa kanila at agad na tumakbo ang nagpapanggap na tulog na hayop. Pinaliwanag din ni Hisoka na ang mga examiners ay mga hunter din na pinili ng committee para tumulong sa kanila kahit walang kapalit na bayad. Kaya naman alam niya na kahit sinong hunter ang atakehin niya ng ganun ay magagawang masalag ang atake na ginawa niya. Tinanggap naman ni Setots ang sinabi nito na isang papuri pero nagbabala din siya kay Hisoka na kapag umatake ulit siya ng basta-basta ay ire-report niya ito sa nakakataas at aalisin na siya bilang kalahok. Kinain naman ng mga malalaking ibon ang nagpapanggap na tao. Pinaliwanag din ng examiner na nililito nito ang mga aplikante para maligaw ang iba sa kanila. Kung sakali din na hindi siya makita ng mga aplikante sa mahamog na bahagi ng kagubatan ay sigurado siya na hindi na sila makakarating sa ikalawang bahagi ng pagsusulit. Agad nitong pinasunod ang mga aplikante para tahakin ang malawak na kagubatan. Nagreklamo naman sila dahil kailangan na naman nilang tumakbo at mas mahirap ito dahil medyo basa ang kanilang tatakbuhan ngayon. 368 na lang din ang natitira sa kanila at ang 36 na iba ay natanggal na. Habang nasa gitna ng kagubatan muli silang binalaan na kailangan nilang mag-ingat at dumikit lang sila sa kanya. Napapansin naman nila na habang tumatagal ay mas lalong kumakapal ang hamog sa kagubatan at ang tatlong ito ay nagplano din na atakehin nila si Hisoka para matanggal na siya. Sinabihan din ni Killua si Gon na kailangan nilang bilisan pa dahil medyo malapit sila kay Hisoka at delikado ito. Nararamdaman na ni Killua ang tensyon sa paligid malapit kay Hisoka kaya sinabihan na din ni Gon sila Leorio na bilisan nila. Hindi naman makahabol ang mga to dahil mabilis ang dalawang bata.
Makalipas ang sandali bigla nilang napansin na nawala ng ulo ang mga nasa harap nila kaya agad silang napahinto. Nagpakita ang isang malaking tortes at kinain nito ang isang aplikante na subukan lumapit para tignan ang sitwasyon. Nagmadali silang tumakbo at ang ibang aplikante ay naapakan ng mushroom kaya nalasan sila nito ng magpakawala ng masamang amoy. Unti-unti na silang nauubos at ang tatlong magkakapatid ay hindi alam kung saan na sila pupunta. Bigla naman may nagsalita na boses ng examiner sa malapit nila at ang mga aplikante ay agad na tumakbo papunta dito. Pero nahulog sila sa isang patibong at agad na nasawi. Ang nagsasalita pala ay isang ibon at ginaya nito ang boses ng examiner. Sila naman ay naririnig ang sigawan ng ibang aplikante kaya kailangan nilang mag-ingat. Nag-aalala din sila kila Leorio at Kurapika kung maayos ba ang lagay ng dalawa. Sa patuloy nilang pagtakbo bigla silang nahulog sa bangin at kinain na pala sila ng malaking palaka na naghihintay ng biktima niya. Ang dalawa naman ay nilalabanan ng tortes para makatakas sila. Habang naglalakad ang malaking palaka bigla itong nasuka kaya nakalabas ang dalawa mula sa bunganga niya. Ginamit pala ni Killua ang juice na binibigay ni Tomba kaya nasuka ito. Nakita naman ng dalawa na nakahinto si Hisoka at pinalibutan na pala ito ng ibang mga kalahok para gawin ang kanilang plano. Sinabi ng isa nang makita niya si Hisoka last year sa Hunter exam ay hindi na niya ito nagustuhan. Kung mangangako siya ngayon na hindi na ulit kukuha ng exam ay pagbibigyan siya na makatakas. Sumagot naman ito na hindi na talaga siya kukuha next year dahil ipapasa na niya ngayon ang exam na ito. Hindi naman nila nagustuhan ang sagot niya dahil imposible daw na makalagpas sa mahamag na kagubatan kaya sa tingin nila ay bagsak na silang lahat. Nagpasya naman si Hisoka na magpanggap siyang examiner ngayon at titignan niya kung sino sa mga nasa harap niya ang karapat-dapat na maging hunter. Agad naman silang sumugod pero isang atake lang ang ginawa ni Hisoka para pabagsakin ang mga to. Takot naman ang number 76 at susubukan nitong tumakas pero hindi pumayag si Hisoka at pinuntirya ang kanyang ulo. Gulat na gulat naman ang dalawa at sinabihan pa sila ni Hisoka na kung gusto din ba nilang sumali sa pagpapanggap niya bilang examiner. Si Killua naman ay nakita na ang ibang aplikante kaya agad niyang sinabi kay Gon pero pagtingin niya sa likod ay wala na pala siyang kasama kaya hinanap niya ito. Lumapit na nga si Hisoka sa dalawa kaya inutusan ni Kurapika si Leorio na pagbilang niya ay tumakbo sila sa magkabilang direksyon. Alam kasi niya na hindi nila kakayanin ito dahil masyado siyang bihasa pagdating sa pakikipaglaban at wala silang pag-asa na manalo sa kanya. Agad nga silang tumakbo ng magkaibang direksyon at natuwa naman si Hisoka sa kanila dahil matalino ang kanilang desisyon na hindi sila lumaban. Pero makalipas ang sandali, biglang bumalik si Leorio dahil hindi daw siya makakapayag na basta tumakbo lang. Agad siyang sumugod pero madaling nakaiwas si Hisoka, buti na lang ay andan si Gon at inatake niya ito sa mukha para mapigilan ang gagawin niya kay Leorio. Humanga naman si Hisoka sa kanya dahil ang gamit nitong sandata ay pamingwit ng isda. Lumapit din ito dahil gusto niyang tignan ang sandata ni Gon. Nagmatigas naman si Leorio at muling sumugod sa kanya pero binigyan na ito ng isa ni Hisoka kaya agad siyang bumagsak. Sunod din na umatake si Gon pero pinaglalaroan lang siya ni Hisoka sa mga oras na to. Madali lang din siyang nahuli at sinakal paitaas. Binitawan din naman siya nito at sinabihan ng ating bida na huwag siyang matakot dahil hindi niya papaslangin si Leorio dahil nakapasa ito sa pagsubok niya. Maging si Gon ay hindi niya papaslangin dahil sa katapangan nito. Bigla naman tumunog ang radio na dala ni Hisoka at pinapasunod na siya dahil malapit na ang kasama niya sa ikalawang pagsubok. Dinala niya si Leorio para isama sa lugar at si Gon naman ay iniwan niya dahil alam nito na kayang-kaya niya ang sarili niya. Si Killua ay nakarating na sa dulo ng kagubatan at hinahanap nito si Gon. Ginamit naman niya ang pang-amoy at sinusundan niya ang amoy ng pabango ni Leorio kaya madali silang nakasunod ni Kurapika. Nagtanong naman ang ating bida kung anong ibig sabihin ni Hisoka na nakapasa sila ni Leorio kaya pinaliwanag nito na nagpapanggap si Hisoka bilang examiner ng Hunter exam at tinitignan niya kung sino ang karapat-dapat na magpatuloy. Sa tingin ni Kurapika ay nakita nito na malaki ang potensyal ni Gon na maging hunter kaya hindi siya pinaslang. Agad din silang nakarating sa dulo at 220 na aplikante ang natanggal kaya 148 na lang sa kanila ang natira magpapatuloy sa susunod na exam. Hindi naman nila makita si Leorio kaya tinuro ito ni Hisoka na nakaupo sa tabi ng puno, hindi niya rin matandaan ang nangyari sa kanya at ramdam pa din ito ang suntok na ginawa sa kanya. Nagpakita na din si Killua at sinabi nito na akala niya ay nawala na din si Gon sa kagubatan pero buti na lang ay nagawa niyang maamoy ang pabango ni Leorio kaya madali silang nakasunod. Nagsalita na din ang examiner at binati niya ang mga aplikante na nagtagumpay na makarating sa Bisca Forest Park dahil dito gaganapin ang ikalawang pagsusulit. Agad din siyang umalis dahil tapos na ang kanyang misyon na maghatid sa kanila. Bumukas na din ang malaking gate at agad niyang pinapasok ang mga aplikante na pumasa. Nagpakilala siya bilang si Menchi na isang examiner at siya ang hahawak sa kanila sa ikalawang pagsusulit, andan din ang isang malaki na may pangalan na Buhara at isa din itong examiner. Bigla naman tumunog ang tiyan niya dahil nagugutom na kaya sinabi ni Menchi na ang pagluluto ay kasama sa ikalawang pagsusulit na gagawin nila.
Hindi naman makapaniwala ang mga kalahok sa narinig nila dahil nagpunta sila dito para kumuha ng hunter exam pero magluluto lang pala sila. Sinabi naman ni Menchie na hunter exam nga ito at kasama yun sa gagawin nila dahil kailangan nilang magluto ng masarap na pagkain at kailangan masarapan ng isa niyang kasama. Muling nagtanong ang mga aplikante kung bakit nila kailangan magluto kaya pinaliwanag ng examiner na mga gourmet hunter kasi sila. Tumawa naman ang ilan sa aplikante at minamaliit nila ang kakayahan ng dalawa dahil mga gourmet hunter lang daw sila. Pinagmamasdan naman sila sa malayo ni si Tots at sa tingin nito ay higit sa 10 lang ang makakapasa sa ikalawang pagsusulit dahil hindi sila interesado pagdating sa pagluluto. Tinanong pa din naman nila kung ano ang pagkain na gagawin nila para sa kanya. Agad nitong sinabi na kailangan nilang gumamit ng baboy bilang main ingredient ng pagkain, malaya silang kumuha ng kahit anong klase ng baboy sa Bisca Forest at meron na din gamit na nakahanda sa kanila para sa kanilang pagluluto. Magagawa lang nilang makapasa sa pagsusulit kapag nasarapan silang dalawa sa lutong ihahanda nila. Pero sinabi rin ni Menchie na hindi lang sila sa lasa magbabase kaya kailangan nilang galingan. Kapag nabusog na din silang dalawa ay agad nang matatapos ang pagsusulit na ito. Maliwanag naman ang pagkakaintindi nila kaya agad na sinimulan ng ikalawang pagsusulit. Sinabi naman ni Buhara na isa sa mga trabaho niya ang pagpili ng ingredient, hindi rin ito sinabi na isa lang ang species ng baboy sa kagubatan kaya sana ay makuha nila ito ng tama at huwag silang mapahamak. Kanya-kanyang hanap nga ng baboy ang mga aplikante at ang apat naman ay nagsama-sama. Agad silang bumaba dahil nakakita na si Gun ng baboy at malalaki ang mga to. Napansin nila na kumakain ito ng buto kaya agad silang hinabol para kainin. Pinalipad nila ang ibang aplikante at patuloy ang paghabol sa apat. Ginagamit nila ang malaking ilong para sa kalaban at kung mabagal kang tumakbo ay sigurado na magiging hapunan ka ng mga ito. Sinubukan nilang atakehin pero matigas ang mga baboy. Si Gun naman ay hinahabol ng isa buti na lang nakaiwas siya at tumama ito sa puno. Bumagsak ang mga apple sa bandang ulo nito at nakita niya na nasaktan ng baboy kaya nalaman niya na dito pala ang kahinaan nito. Gamaya na rin ang ibang aplikante sa nakita nila at madaling napatumba ang mabangis na baboy. Agad din silang nakabalik sa lugar kaya nagulat si Buhara na madali nilang nakuha ang main ingredients nila. Isa-isa nila itong nilechon pero alam ni si Tots na mahirap ang pagdadaanan ng mga kalahok. Nauna ang isang to na tikman ng luto niya para makalusot na sa susunod na pagsusulit. Nasarapan si Buhara sa luto niya pero si Menchie ay hindi to nagustuhan kahit hindi niya pa natitikman dahil overcook ang baboy. Sumunod naman si Hanzo at ganun din ang resulta sa kanya, luto nga ang labas na parte pero hindi luto ang loob dahil masyadong malakas ang apoy niya. Sumunod pa ang iba pero si Buhara ay laging masarap ang sagot habang si Menchie naman ay hindi nagugustuhan base pa lang sa itsura ng pagkakaluto ng baboy. Naiinis na din siya sa mga aplikante dahil lechon lang ang ginagawa nila at tanging yun lang ang alam nilang luto. Napansin naman nila na wala pang nakakapasa kahit hindi pa kumakain ng baboy si Menchie. Nakaisip naman sila ng paraan na lagyan ito ng design pero hindi pa rin nagustuhan ng examiner ang ginawa nila. Iba naman ang prinisenta ni Kurapika kaya napasabi si Menchie na sa wakas ay meron din nag-iba ng itsura. Kumain na siya dito pero nandiri siya sa lasa kaya agad niyang tinapon. Nabusog na nga si Buhara at sinabi ni Menchie na busog na din siya kaya nagdesisyon siya na walang nakapasa sa ikalawang pagsusulit. Nang makita yun ni si Tots ay agad niyang pinaalam sa nakakataas kaya nagpa siya ito na pumunta sa mga aplikante. Hindi naman sila makapaniwala na nagtapos na ang exam at walang nakapasa kahit na isa. Agad na sinira ni 255 ang gamit dito dahil hindi niya matanggap ang resulta kahit binuwis nila ang buhay nila para hulihin ang mababangis na baboy. Sinabi naman ni Menchie na dapat niluto nila yon ng maayos pero hindi nila ginawa kaya hindi sila nasarapan sa mga luto nila. Pare-parehas lang silang nagletsyon at wala man lang gusto mag-effort para ibahin ang diskarte sa pagluluto. Meron naman iba na iniba lang ang itsura pero walang pinagkaiba sa lasa at sila Leorio ang tinutukoy niya dito. Sa tingin niya din na walang seryoso sa kanila pagdating sa pagluluto kaya galit na galit ang examiner. Muli naman nagreklamo ang 255 dahil hindi naman niya ginugusto na maging tagaluto o gourmet hunter. Ang tanging gusto niya lang daw ay maging blacklist hunter kaya hindi siya makakapayag na isang gourmet hunter ang magdedesisyon kung nakapasa ba siya o hindi. Sinabi naman ni Menchie na malas siya dahil gourmet hunter ang kaharap niya ngayon at galingan na lang daw niya sa susunod na hunter exam. Nagalit na nga ito at umatake kay Menchie pero sinuntok siya ni Buhara at agad na tumalsik. Mabuti na lang ay sinuntok yun ni Buhara dahil siguradong papaslangin siya ni Menchie dahil galit na din ito. Sinabihan niya ang ibang aplikante na ang kakulangan nila sa kakayahan para mag-experiment ay siyang magiging dahilan para matanggal sila sa hunter exam. Nakarating na nga si Chairman Netero dahil hindi to pumayag na ibagsak niya ang lahat ng aplikante at walang makapasa kahit na ilan sa kanila. Sinabi nito na nagpapakita lang siya kapag meron issue kagaya ngayon na babagsak silang lahat. Humingi naman ng tawad si Menchie dahil uminit lang daw ang ulo niya sa isang aplikante dahil iniinsulto nito ang mga gourmet hunter na gaya niya kaya pinahirapan sila ng husto sa exam.
Pagdating kasi sa pagluluto ay mabusisi talaga ito kaya umiinit agad ang ulo niya. Nasabi niya rin kay Chairman Netero na hindi siya qualified para maging examiner ng Hunter Association kaya magre-resign na siya at ulitin na lang daw nila ang ikalawang pagsusulit. Sinabi naman ni Tanda na mahihirapan siyang maghanap ng kapalit niya ngayon kaya nagsuggest na lang ito na ituloy niya pa din ang exam na ipapagawa niya pero kailangan niya din sumali sa kanila para matanggap ng mga aplikante ang magiging desisyon niya. Pumayag naman ito at agad niyang inutos na magluto sila ng boiled egg. Nakiusap ito kay Chairman Netero na dalhin sila sa isang bundok na hati at dito nila kukunin ang itlog na sinasabi niya. Pinoprotektahan ng malaking gagamba ang itlog nila kaya nilalagay nila ito sa mas malalim na bahagi ng bundok. Tinatawag din itong dream eggs dahil pahirapan kunin ang sangkap na to. Nauna naman tumalon si Menchie at pinakita niya kung paano ito ginagawa. Akala nila ay malalaglag siya sa ibaba pero may malakas na hangin ang nagbalik sa kanya para muling umakyat. Pinaliwanag naman ni Netero na tinutulungan ng hangin na to ang mga bagong silang nagagamba para makaakyat sila ng bundok. Pag nagtagumpay silang makuha ang ingredient ay madali na lang ang susunod nilang gagawin dahil kailangan lang nila itong pakuluan. Natakot naman ang mayabang kanina at ayaw nitong tumalon para kumuha ng itlog. Agad naman tumalon ang apat at sumunod na rin ang ibang aplikante sa kanila. Nagbida-bida naman ang isang tumalon pero hindi nito alam ang timing ng hangin kaya tuluyan siyang nahulog sa ibaba. Medyo bomb ibigay na din ng mga sapot ng gagamba dahil sabay-sabay silang tumalon pero si Gun ay ginamit niya ang pang-amoy para tukuyin ang hangin kung kailan sila tatalon. Binigay niya nga ang signal kaya sumunod na din ang iba pa at nagtagumpay silang makuha ang mga itlog. Ang ibang aplikante naman ay hindi na sumunod dahil natatakot silang mahulog sa pinakababang bahagi ng bundok. Madali nga nilang niluto ang mga itlog at kinain din nila, hindi sila makapaniwala sa lasa nito na sobrang sarap kaya pala tinatawag na dream egg ng mga examiner. Inalok naman ni Gun ng itlog ang mayabang at nasarapan din siya sa lasa nito. Lumapit naman si Menchie at sinabi nito na sana ay naintindihan na niya kung bakit mahalaga sa kanya ang pagluluto. Binubuwis nila minsan ang buhay nila para lang makahanap ng masasarap na pagkain. Tinanggap niya naman na naging talunan siya ngayong exam at nangako na babalik siya next year para galingan. 42 aplikante na lang din ang naiwan pagtapos ng ikalawang exam. Pagtapos ng ikalawang exam agad silang pinasakay ni Chairman Netero sa kanyang spaceship para ihatid sa paggaganapan ng ikatlong exam. Nagpakilala na din siya sa 42 na aplikante at siya daw ang pinili na chairman ngayon taon sa ginaganap na Hunter exam, kasama naman niya ang secretary niya na may pangalan na Vince. Sinabi rin ni Netero na dapat ay sa huling bahagi pa ng exam siya magpapakita pero andito na siya ngayon sa harap nila dahil sa nangyaring aberya sa ikalawang pagsusulit. Nagustuhan naman niya ang mga aplikante ngayon kaya nagdesisyon siya na sumama sa kanila sa buong biyahe dahil bukas ng umaga pa sila makakarating sa kanilang destinasyon. Sinabihan na din sila ni Vince na kumain muna at makikita nila ang mga pagkain sa dining hall. Hahayaan din sila sa mga oras na to na gawin ang mga gusto nila hanggat di sila tinatawag ng Hunter Association. Agad naman niyaya ni Kaluha si Gun para libutin ang sinasakyan nila, nagtaka naman si Leorio na hanggang ngayon ay hindi pa din pagod ang mga ito. Si Kurapika naman ay gustong malaman kung ilan pagsusulit pa ba ang kailangan nilang gawin bago makarating sa final exam. Lumapit naman si Tomba at sinabi nito na kadalasan ay meron 5 hanggang 6 na stage ang Hunter exam na ito. Sa madaling salita, meron na lang 3 o 4 ang natitira pa. Nagpasya naman ng 2 na magpahinga muna dahil pagod na sila. Pero nagpahabol ng salita si Tomba at sinabi nito na kailangan pa din nilang mag-ingat dahil hindi nila malalaman kung nagsisimula na ba ang exam ngayon sa sasakyan na ito bago pa sila makarating sa destinasyon nila. Kung sakaling matulog sila, malalaman na lang nila na tapos na pala ang exam pagkagising nila. Kung gusto daw talaga nila na makatuloy sa ikatlong pagsusulit ay huwag silang mag-relax sa loob ng sasakyan na ito. Naniwala naman si Leorio sa advice ni Tomba at agad na umalis. Pero si Kurapika ay hindi naniwala sa sinabi nito dahil sinabihan sila na malaya sila ngayon na gawin ang gusto nila. Nakatulog naman agad si Leorio dahil sobrang pagod na ito. Ang 3 examiner naman ay nag-uusap kung ilan sa tingin nila ang makakalusot na aplikante sa Hunter exam. Alam naman ni Menchie na magagaling ang mga aplikante ngayon kahit na sinubukan niyang ibagsak lahat dahil sa pagluluto, sinabi rin nila kung sino ang gusto nilang mga rookie. Nagustuhan ni Menchie ang number 294 na si Hanzo habang si Setots naman ay nagustuhan niya si Kaluha. Kinontra naman siya ni Menchie dahil parang spoiled brat daw si Kaluha. Tinanong naman nila si Buhara kung sino ang gusto niya at sinabi nito na hindi rookie ang gusto niya, kundi ang number 44 na si Hisoka. Habang nasa exam ng pagluluto ay muntik na nitong paslangin ng isang aplikante kaya pala siya sinuntok ni Buhara. Napansin din ni Menchie na pinigilan nito ang sarili na putulin ang mga ulo nila. Sinabi din ni Menchie kung napansin ba nila na meron ng kakaiba kay Hisoka simula pa lang ng una nilang pagkikita. Ito din ang dahilan kung bakit parang ninenervous siya. Ayon pa kay Setots ay naranasan niya din yun nang makita niya si Hisoka kaya naman kailangan nilang bantayan ang mga kinikilos nito. Dagdag pa ng examiner na meron malakas sa koneksyon sa kasamaan si Hisoka.
Bilang hunter normal lang naman na maghanap sila ng makakatapat na lakas lalo na dito sa hunter exam, bihira lang din sila makakita ng malalakas kagaya ni Hisoka. Sila Gon at Killua naman ay pinalabas ng chef mula sa isang kwarto dahil kumuha sila ng pagkain at sinabihan na sa dining hall sila kumain. Nakita naman nila ang magandang view habang naglalakbay at biglang napatanong si Gon kung nasan ang nanay at tatay ni Killua. Sinagot naman nito na buhay ang mga magulang niya at sila'y mga assassin. Laking gulat naman ni Gon nang marinig niya ito kaya natawa si Killua sa reaksyon niya. Muli nitong kinwento na mula siya sa pamilya ng mga assassin at umaasa sila ng mataas sa kakayahan ni Killua. Sinabi naman nito na hindi niya yon nagugustuhan na sila ang nagpaplano ng magiging buhay niya. Nang sinimulan niyang sabihin na gusto niyang mag-isa at tahakin ang buhay na gusto niya ay kinontra siya ng mga ito. Lalo na ang nanay niya na mahal siya kaya umiyak ito ng malala dahil gusto niya maging number 1 assassin ng anak niyang si Killua. Dahil sa pagtatalo nilang yun ay nag-away sila ng nanay niya kaya nagawa niya itong saksakin sa mukha pati na rin ang kapatid niya at sinimulan na din niyang tumakas ng bahay. Alam din ni Killua na hinahanap na siya ngayon ng pamilya niya para paslangin, pero kung sakali daw na mahanap siya ay agad niyang papauwiin ang mga ito. Sinabi niya rin na kapag naging ganap na siyang hunter ay uunahin niyang huntingin ang pamilya niya dahil alam ni Killua na magbibigay sila ng mataas na bounty sa kanya. Nakita naman ni Chairman Netero ang dalawang bata kaya sinubukan niya ang kakayahan nila kung mapapansin siya. Agad tinanong ni Gon kung may napansin ba siya na galing doon pero hindi sinabi ni Netero na siya din yun. Si Killua naman ay alam na siya din ng tao kanina kaya sinabihan niya si Netero na masyado siyang mabilis sa edad niya. Tinanong din ito kung anong gusto niya sa kanila dahil alam nila na wala dapat siyang gagawin sa kanila hanggang makarating sa huling hunter exam. Sinabi naman ni Netero na nabuburyong lang siya kaya naghahanap siya ngayon ng makakasama. Tinanong niya din ng dalawa kung ano ang masasabi nila sa unang subok nila sa hunter exam. Agad naman sumagot si Gon na masaya ito at hindi pa nangyayari ang kinakatakot niyang written exam. Habang si Killua naman ay dismayado dahil akala niya ay mahirap ang mga exam kaya tinanong niya si Netero kung masasayahan na ba siya sa susunod na exam. Sinabi naman nito na hindi niya pa alam sa ngayon kaya niyaya ni Killua si Gon na umalis na. Pinigilan naman sila ni Netero at niyaya niya ang dalawa na makipaglaro sa kanya. Kung magagawa nilang talunin siya sa laro ay agad silang gagawin hunter ng matanda. Agad naman na pumayag si Gon sa narinig niya habang si Killua ay natagalan pa sumagot pero pumayag din naman ito. Hawak ni Netero ang isang bola at pinaliwanag niya ang role sa kanilang laro. Kung magagawa nilang kunin ang bola sa kanya bago pa makarating ang sasakyan sa destinasyon ay panalo na sila. Tingin din ni Netero ay alas 8 ng umaga pa sila makakarating kaya naman meron pa silang 9 na oras para kunin sa kanya ang bola. Malaya silang gawin ang lahat ng paraan at hindi rin siya gagawa ng galaw para pigilan sila. Unang sumubok si Killua at gumawa ito ng madaming illusions, alam din naman ni Netero na teknik ito ng mga assassin para lituhin ang kanilang kalaban. Humanga din siya kay Killua dahil bata pa lang ito pero na-master na niya ang ganon klase ng teknik. Sa kabila naman nun ay hindi niya pa rin nakuha ang bola kaya napatanong siya sa sarili kung matanda ba talaga itong si Netero. Muli siyang umatake at sinipa niya ang paa nito pero siya pa ang nasaktan at hindi man lang gumalaw sa kinatatayuan ng matanda. Si Gon naman ang sumubok para kunin ang bola, sa sobrang bilis niya ay nauntog siya sa taas dahil nakalimutan niya na mataas siyang tumalon. Muli naman siyang tumayo para subukan ulit at napansin din ni Netero na matalino ang batang ito dahil ginagamit niya ang utak bago umatake. Sa kabilang banda naman habang tulog ang mga aplikante ay nagising si Tomba, tingin niya din na hindi na makatulog ang dalawa dahil sa pag-aalala. Pero pagbukas niya ng pinto ay nakita niya na masarap ang tulog nila. Ang dalawa naman ay sinusubukan pa din kunin ang bola pero hindi talaga nila makuha sa matanda. Sabay na silang umatake pero nahihirapan pa din sila at kitang-kita sa mukha ni Netero na nag-e-enjoy siya. Nakaisip naman ng paraan si Gon para kunin ang bola pero nagseryoso ng bahagya si Netero para hindi sila magtagumpay. Inis naman na si Killua kaya sinabi nito na suko na siya. Si Gon naman ay ayaw pang sumuko dahil mahaba pa ang oras at muntik na din nilang makuha ang bola sa kanya. Pinaliwanag naman ni Killua na hindi pa nga ginagamit ni Netero ang kanan kamay at kaliwang paa pero nahihirapan na sila. Alam din nito na kahit isang taon pa nilang subukan kunin ang bola sa kanya ay hindi sila magtatagumpay. Natuwa naman si Netero na napansin pala yun ni Killua, sinabi naman nito na alam ni Netero kung paano siya asarin at muli niyang niyaya si Gon na umalis na. Hindi naman sumama ang ating bida sa kanya dahil gusto pa nitong subukan ng kaunti, nagalit na si Killua sa kanya dahil hindi nito naiintindihan ang kanyang sinasabi. Sagot naman ni Gon na wala siyang pake kung hindi niya makuha ang bola na yun, tanging misyon niya lang daw ay gamitin ni Netero ang kanan kamay niya para pigilan siya. Naintindihan naman ni Killua ang gustong gawin ni Gon kaya nagpaalam na siya at kukuha daw siya ng onting tulog. Tinanong naman ng ating bida kay Netero kung paano nagagawa ni Killua ang maglakad ng mabagal at nakakagawa ng madaming illusion. Sagot naman nito na nababagay lang yun sa mga nagtatrabaho bilang assassin kaya hindi na niya yun dapat matutunan.
Kailangan din ito ng madaming training bago ma-master kaya naman labis na namangha si Gon. Sinubukan niya naman utakon si NetEro pero mabilis talaga ito. Habang naglalakad si Killua ay sobrang bad mood na ito dahil hindi niya nagawang matalo si NetEro. Nakabungguan niya naman ang dalawang aplikante at tinawag siya nito dahil hindi man lang siya nagsorry sa kanila. Hindi sila pinansin kaya naman hinabol siya ng dalawang aplikante pero wala sa mood si Killua kaya agad niyang pinaslang ang dalawa. Napasabi din siya sa sarili na kung hindi siya huminto sa paglalaro ay baka napaslang niya din si NetEro para lang makuha ang bola sa kanya. Nagpatuloy naman si Gon sa pagkuha ng bola at inatake nito ang tiyan ng matanda gamit ang kanyang ulo. Labis siyang nasaktan sa atake niya pero susubukan niya pa din na iuntog ang ulo. Alam naman ni NetEro na mababasag ang bungo ni Gon kapag inuntog niya ulit kaya iniwasan na niya ito. Agad naman tumayo si Gon at masaya nitong sinabi kay NetEro na ginamit niya ang kanan na kamay niya. Nakatulog din siya agad dahil sa sobrang pagod. Natuwa naman ang matanda sa kanya kaya kinausap nito ang nagmamaneho na bagala ng bahagya para makakuha pa ng sapat na tulog ang ating bida. 42 na lang din ang natitira na aplikante para magpatuloy sila sa ikatlong Hunter exam. Sa kasarapan ng tulog ni Gon bigla siyang nagising nang mag-announce si Bean na malapit na sila sa kanilang destinasyon para ipagpatuloy ang ikatlong pagsusulit. Agad nagtipon ng mga aplikante pagdating nila at sinabi ni Bean na dito na nga ang lugar sa ikatlong Hunter exam. Kailangan nilang makarating sa pinakababa ng gusali na ito na tinatawag na Trick Tower para makapasa sa pagsusulit. Meron din silang 72 hours para gawin yon at kailangan nilang mag-ingat dahil maaari silang mamatay. Pagtapos niyang magpaliwanag agad din itong sinabi na nagsisimula na ang ikatlong pagsusulit. Habang naghahanda sila meron naman mga lalaki ang tumitingin sa kanila sa monitor at hinihintay ang kanilang pagdating sa ibaba. Sinilip nila ang kinalalagyan nila at napakataas nito kaya nag-aalangan sila kung dapat ba silang bumaba. Napasabi pa si Kurapika na para silang nagpakamatay kapag binaba nila ito. Nagyabang naman ang isang aplikante dahil sisiw lang daw sa kanya ang pagbaba dito, ang katulad niyang veterano sa pag-akyat ng mga gusali ay walang problema sa pagbaba. Tuwang-tuwa pa ang lalaki na mukhang siya daw ang unang matatapos sa ikatlong pagsusulit. Bigla naman siyang napahinto sa kalagitnaan dahil may narinig silang kakaiba. Magpapakita pala dito ang mga nilalang na lumilipad at agad na kinain ng aplikante. Hindi sila basta-basta pwedeng bumaba dahil madami palang lumilipad na nag-aabang sa kanila para maging hapunan. Pagtapos ng insidenteng yun ay kanya-kanya silang hanap baka meron pa ibang babaan papunta sa ibaba. Napansin naman ni Kurapika na parang nabawasan na ang mga aplikante at ang kalahati sa kanila ay nakahanap na ng labasan para pumunta sa baba. Kailangan din nila hanapin ang exit na yun para makarating sila sa ibaba. Bigla naman silang tinawag ni Gon at nakita na pala niya ang nakatago na pintuan para makaalis sila sa lugar na kinatatayuan nila. Sinabi ni Leorio na simulan na nila ang pag-alis pero nag-aalangan si Gon dahil meron din siyang nakita na iba pang mga pinto na pwedeng lusutan. Napaisip din si Kurapika na baka ang ibang pinto dito ay isang patibong dahil ang 5 sikretong pinto ay magkakatabi sa iisang lugar. Sumang-ayon naman si Killua doon at sinabi pa nito na ang bawat pinto ay isang beses lang pwede gamitin kagaya ng nakita nila sa isang aplikante. Sa madaling sabi, ang kada pinto ay isang aplikante lang ang pwedeng pumasok dahil na rin sa sukat nito. Sa sitwasyon nila ngayon ay kailangan nilang maghiwalay muna at sinabi pa ni Gon na walang sama ng loob kung meron man ng matrap sa kanila sa mapipili nilang pinto. Sumang-ayon naman silang lahat at swertehan na lang daw kung saan pinto sila mapupunta. Pumwesto na nga silang apat sa napili nilang mga pintuan at magkikita-kita na lang sila sa pinakababa ng Trick Tower. Pagbilang ng 3 ay sabay-sabay silang tumalon pero hindi nila alam ay iisang lugar pa din pala ang kanilang babagsakan. Nakita naman ni Gon ang isang sign at sinasabi nito na kailangan nilang sundin ang desisyon ng nakakarami sa grupo para makarating sila sa kanilang destinasyon. Kailangan din nilang maghintay sa silid na ito ng isa pang aplikante para maging kagrupo nila dahil 5 miyembro ang kailangan para umabante. Bigla naman may nagsalita sa speaker at nagpakilala na prison warden. Tama nga ang sinabi nila na kailangan nilang maghintay ng isa pang aplikante para maging kagrupo sa ikatlong pagsusulit. Ito pala ang lalaki kanina at sinabi niya rin na nakahanda na ang mga dadaanan nila sa gusali na ito at kailangan lang nilang sundin kung ano ang pinili ng nakakarami. Kailangan daw nilang magtulungan sa mga desisyon nila para maipasa nila ang ikatlong pagsusulit. Kung meron sa grupo na kumokontra sa desisyon nila ay maaari nila itong ikapahamak. Wala naman silang magawa pagtapos ng paalala sa kanila dahil kailangan nilang maghintay ng isa pang aplikante para maging kagrupo nila. Sumipol naman ang prison warden at tinawag niya pala ang mga nakaposas, sinabihan niya sila na nagsisimula na ang ikatlong pagsusulit kaya kailangan na nilang pamwesto kung saan lugar sila nakadestino. Habang ang apat naman ay naghihintay pa rin kaya nainip na si Leorio. Paano na lang daw kung ang ibang aplikante ay nakarating na sa ibaba dahil nagkasama-sama sila sa isang direksyon. Sa tingin niya din ay wala nang natitira na aplikante sa taas dahil kung meron man ay sobrang tanga na daw nun at hanggang ngayon ay hindi pa nahanap ang pinto.
Pinapakalma naman siya ni Kurapika pero hindi na nito mapigilan ang magreklamo, paano na lang daw kung walang magpakita at maubos ang kanilang oras. Makalipas ang sandali meron nang ang dumating at si Tomba pala ito. Pagsuot niya ng panglimang relo ay agad na bumukas ang pinto para sila'y makalabas na. May nagpakita din agad na sign at sinasabi nito na pindutin lang ang letter O kung open at letter X kung not open. Pumindot na nga sila at pinindot ni Tomba ang letter X pero bumukas pa din naman ang pinto dahil letter O ang desisyon ng nakakarami. Agad naman siyang humingi ng tawad at nagpaliwanag na nagkamali lang siya ng pindot sa button. Hindi naman natuwa sa kanya si Leorio dahil parang gusto silang ipahamak ni Tomba pero sinabi nito na aksidente lang talaga ang pagpindot sa letter X. Inawat din naman siya ng tatlo dahil mauubusan na sila ng oras kung tatagal pa sila sa lugar na ito. Pinaliwanag din naman ni Kaluha na kahit pindutin ni Tomba ang maling button ay mas madami pa din sila na tama ang pipindutin kaya ayon ang masusunod. Muling nagpakita ang isang sign at tinatanong nito kung saan sila pupunta na direksyon, letter O sa kanan habang letter X naman sa kaliwa. Agad silang pumindot at nanalo ang desisyon ng gusto pumunta sa kanan dahil tatlo sila dito. Pinaliwanag din ni Kurapika na base sa pag-aaral ang mga taong naliligaw at hindi alam ang dadaanan ay kadalasan na pinipili ang kaliwa, dumagdag pa si Kaluha na nabasa niya din ang tungkol doon. Sinabi rin ni Tomba na kaya nila pinili sa kanan ay para mautakan ang examiner. Kung alam kasi ng mga ito na base sa pag-aaral ang mga tao ay kadalasan na pumupunta sa kaliwa ay doon nila ilalagay ang mas mahirap na exam. Wala naman ang nagawa si Leorio kaya sumunod na lang siya sa kanila. Pagdating nila sa dulo ng gusali ay nakita nila ang isang stage at meron din sa dulo ng mga naghihintay sa kanila. Agad din tinanggal ang posas nila dahil nakarating na ang mga aplikante. Unang nagpakita si Kalbo at muling nagsalita ang prison warden. Ang mga kaharap daw nila ngayon ay mga preso sa Trick Tower at kasama rin silang kinuha para maging examiner ng Hunter exam. 5 laban sa 5 ang magiging tema ng pagsusulit na ito pero 1 versus 1 lang ang magiging laban nila. Maaari silang gumamit ng kahit anong teknik na gusto nila sa pakikipaglaban at wala din tabla sa laban na ito. Idedeklara na panalo ang manlalaro kapag sumuko na ang kanilang katapat sa laban. Sinabi ni Kalbo na pwede na silang pumili ng mga katapat nila at kailangan lang nilang manalo ng 3 beses para makaabante sa susunod na stage. Sinabi din ng warden na hindi simple ang magiging laban nila, ibibigay lahat ng mga preso ang lakas nila dahil kada isang oras na mapipigilan nila ang aplikante sa pag-abante ay mababawasan din ng 1 taon ang babunuhin nila sa loob ng kulungan na ito. Sa madaling salita nun, kailangan nilang sayangin ang oras ng bawat aplikante sa ikatlong pagsusulit. Tinignan naman ni Kurapika ang orasan at meron na lang silang 69 hours para makarating sa ibaba ng Trick Tower. Alam nilang hindi magiging madali ang laban kaya kailangan nila gawin ang lahat para hindi maubos ang oras. Si Kalbo naman ang mauuna na meron 199 years sentence na may kasong pagnanakaw at pagpaslang, sinabihan niya ang ating mga bida na mamili na sila ng lalaban sa kanya. Nag-usap-usap naman sila kung ano ang gagawin nilang teknik sa pakikipaglaban at kailangan din nilang mag-ingat dahil hindi nila alam kung anong klaseng teknik ang gagawin ng kalaban. Nagpasya naman si Tomba na siya na ang mauuna nang sa ganon malaman nila kung ano ba ang tinatago ng mga ito sa pakikipaglaban, kailangan niya daw itong gawin para mapatawad na siya ni Leorio sa nagawa niyang mali sa pagpindot kanina. Alam niya din na wala silang tiwala sa kanya kaya kailangan niya talagang mauna. Pumayag na din naman sila dito at agad din lumabas ang daanan para makarating sila sa stage. Hindi naman makapaniwala si Leorio na nag-volunteer si Tomba para malaman nila kung ano ang gagawin ng kalaban, nag-aalala din si Gon kung magiging ayos lang ba siya. Agad naman sinabi ni Kalbo na ang magiging laban nila ay deathmatch, sa madaling sabi ay kailangan nilang lumaban hanggang sa kamatayan. Laking gulat naman nila nang marinig nila yun pero mas nagulat sila dahil tinanggap ni Tomba ang laban na parang hindi man lang nag-iisip ng kaligtasan niya. Natuwa naman si Kalbo dahil sa katapangan na pinapakita ni Tomba. Pumwesto na ang dalawa para maglaban at nilabas nila ang kanya-kanyang aura. Agad na sumugod si Kalbo pero biglang yumuko si Tomba at sinabi nito na suko na daw siya. Hindi makapaniwala ang ating mga bida sa nakikita nila, alam kasi ni Tomba ang rules kapag sinabi mong suko ka na sa laban ay agad na mananalo ang katapat mo. Natawa na lang si Kalbo sa ginawa niya at agad din na nilagay ang panalo ng kalaban. Kapag nanalo pa sila ng 2 beses ay siguradong talo na sila at hindi na rin sila makakaalis hanggang maubos ang 72 hours kaya mababawasan din ang sentence ng mga preso ng 72 years kapag nangyari yun. Pagbalik ni Tomba ay nagalit naman si Leorio sa kanya dahil alam nitong pinapahamak lang niya ang grupo nila. Umami naman si Tomba na ayun nga ang plano niya at patuloy niya lang daw itong gagawin tuwing Hunter exam. Hindi naman daw niya gustong pumasa sa Hunter exam at nandito lang siya dahil natutuwa siya sa mga ginagawa niyang pagpahamak sa mga rookie. Susuntukin na sana ito ni Leorio pero pinigilan siya ni Kurapika, alam kasi nito na gugustuhin ng mga kalaban na mag-away sila para masayang ang kanilang oras. Sinabi naman ni Kaluha na tanging pagsayang lang ng oras ang gusto ng mga ito, sa laban kasi nila ni Tomba kanina ay pwedeng-pwede na siyang paslangin nito ng Mad Alien pero hindi ginawa ni Kalbo.
Umabante naman ang isang preso at siya na daw ang bahala sa susunod niyang makakalaban. May pangalan itong si Dokkan at may sentence na 149 years dahil sa pagpapasabog ng bomba. Kailangan nilang manalo ng 3 sunod-sunod para makaabante pa sila sa susunod na stage. Nag-volunteer naman si Gon na siya na ang lalaban at napansin din nila na mukhang hindi naman malakas ang makakalaban niya. Pero kailangan niya pa din mag-ingat dahil isa pa din itong kriminal. Agad din silang pumunta sa gitna para maghanda sa kanilang laban. Kailangan manalo ni Gon sa laban na ito dahil sa kalokohan na ginawa ni Tomba na dahilan ng pagkatalo ng kanilang grupo. Nagsalita naman ng preso na hindi siya malakas kaya ayaw niyang makipaglaban ng suntukan o kahit anong physical na laban. Sagot naman ni Gon na ayaw niya din makipaglaban gamit ang utak dahil medyo may kahinaan siya doon. Nagsuggest na lang ang preso na maglaban sila sa pamamagitan ng isang laro, hindi kailangan gumamit ng utak o kaya lakas para sa larong ito. Nilabas niya ang kandila at sisindihan lang nila. Kung sino ang unang maubos ang kandila o mamatay ang apoy siya ang matatalo sa kanilang laban. Pumayag naman agad si Gon dahil simple lang ang laro na sinabi ng preso. Pinakita niya naman ang haba ng mga kandila at napansin nila na mas maliit ang isa, pinapili niya sila Gon kung anong kandila ang kukunin nila. Sa letter O kung mahabang kandila, letter X naman kung maliit na kandila. Kailangan nilang mamili sa 2 kandila at kung sino ang pinakamaraming desisyon ay yun ang masusunod. Sinabi naman nila na isa itong patibong dahil normal na pipiliin mo ay ang mahabang kandila pero baka may ginawa siya dito para umiksi ang buhay. Matyaga naman naghintay ang preso sa kanilang desisyon at pwede rin nila itong pag-usapan kung gugustuhin nila dahil madami pa naman silang oras. Nalilito naman ang ating mga bida sa pipiliin nila kaya sinabi ni Kurapika na si Gon na lang ang magdesisyon ng kandila na gusto niya at yun na din ang pipiliin nila. Tinanong naman ni Killua kung sigurado ba siya dito dahil hindi masyadong nag-iisip si Gon pagdating sa mga desisyon pero sinabi ni Kurapika na sundan na lang nila ang instinct ni Gon kesa magsayang sila ng oras kakaisip sa kandilang gagamitin. Agad naman pinili ng ating bida ang mahabang kandila dahil ayon sa kanya ang mahabang kandila ay mas matagal na mauubos kumpara sa mas maliit na kandila. Hindi naman sila makapaniwala sa sinabi ni Gon at sinabi pa ni Killua na tama ang hula niya na hindi masyadong mag-iisip si Gon pagdating sa mga ganyan bagay. Ganun pa man sumunod na lang sila sa sinabi ni Gon dahil ayon ang napag-usapan nila. Agad naman binigay ang kandila sa kanya at sabay nila itong sinindihan. Bigla naman may lumabas na malakas na hangin galing sa ibaba at hindi dapat siya mag-relax dahil maaari nitong mapatay ang apoy ng kandila. Makalipas lang din ng sandali biglang lumakas ang apoy ng kandila ni Gon at mas mabilis itong nauubos kumpara sa maliit na kandila. Ayon kay Kurapika mukhang may nilagay siyang pulbura sa kandila dahil yon ang skill ng preso at naging dahilan din ng kanyang pagkakakulong. Nagalit naman si Leorio dahil isa itong pandaraya dahil meron siyang ginawa sa mahabang kandila. Natawa naman ang preso sa kanya dahil 4 pala ang kandila na tinatagol niya at kahit anong piliin ni Gon ay ibibigay niya ang kandila na mas papabor sa kanyang pagkapanalo. Habang tinitignan naman ni Gon ang kandila ay bigla itong nakaisip ng paraan kaya agad niyang nilapitan ang kalaban para patayin ang kandila. Laking gulat ng preso dahil sa bilis ni Gon at hindi siya nakapag-react sa ginawa ng ating bida. Humanga naman ang prison warden kay Gon dahil nagawa niya ng paraan ang laban nila para manalo ang kanilang grupo. Agad din silang bumalik at tuwang-tuwa si Leorio dahil meron na silang panalo. Ang kasama naman ng preso ay nagalit sa kanya dahil yun ang magiging resulta kapag umaasa lang siya sa panlilinlang ng kalaban. Agad naman inalis ang kadena nito dahil siya na ang susunod na lalaban habang sa kabila naman ay si Kurapika ang makakatapat nito. Tinanggal ng preso ang taklab niya at nagulat sila sa itsura ng kalaban. May pangalan itong Moshitani na meron 108 years sentence dahil sa patong-patong na krimen kasama na dito ang panloloko at pangba-blackmail. Tinuro niya naman ang mga marka sa dibdib niya at simbolo nito ang dami ng napaslang niya na tao. Hindi daw siya natutuwa na 19 pa lang ito dahil hindi pantay ang tato niya pero buti na lang ay nakita na daw niya ang pang 20 na kanyang papaslangin para maging pantay na ito. Agad nitong sinabi na kailangan nilang ilagay ang buhay nila sa laban at hindi niya tatanggapin ang iba pang sasabihin ni Kurapika tungkol sa laban. Habang tumatawa siya ng malakas napasabi siya sa sarili na siguro naman ay sobrang takot na ang kalaban niya ngayon. Hindi naman umatras si Kurapika sa hamon niya at tatanggapin lang daw niya ang kahit anong laban na gusto ng preso. Napapaisip naman siya kung hanggang kailan magiging matapang ang kalaban niyang si Kurapika. Agad siyang nag-propose ng deathmatch sa magiging laban nila at tatanghalin lang ang isa na panalo kapag meron ng sumuko o kaya naman meron ng napaslang sa kanilang laban. Dagdag pa nito na huwag niyang asahan na titigil siya sa pagpaslang sa kanya kahit na sumuko na siya at magmakaawa para sa kanyang buhay. Habang tumatawa ang preso ay inaasahan niya na matatakot si Kurapika pero madali nitong tinanggap ang hamon niya kaya mukhang siya na ang matatakot sa magiging laban nila. Nagtataka rin siya na dapat sa una pa lang ay natakot na ito pagkakita pa lang sa kanyang itsura. Nagpahabol naman siya ng rules na walang gamitan ng kahit anong armas at tanging kamao lang nila ang gagamitin hanggang sa mapaslang ang isa sa kanila.
Agad naman inalis ni Kurapika ang armas niya kaya natatakot na ang preso sa pinaggagawa niya. Nagpalakas pa din naman siya ng loob na baka gusto nang tumakbo ni Kurapika pero hindi niya daw magawa dahil nanunood ang mga kaibigan niya. O baka naman daw natanga lang ito masyado para hindi niya makita kung gaano siya nakakatakot. Nagpalaki naman siya ng muscle para makaramdam ng takot ang kalaban niya at napansin ni Leorio na mukhang delikado nga ang preso na ito. Habang si Killua naman ay hindi natatakot sa preso dahil mukhang hindi naman ito malakas at puro lang salita. Ganon din naman si Gon na hindi man lang nakaramdam ng takot nang tignan niya ang mukha ng preso kaya nagtataka si Leorio sa kanila. Agad naman umatake si Mashitani at gumawa ng malaking buta sa pamamagitan ng suntok para matakot si Kurapika. Pinakita niya din ang tato niya sa likod na spider para lalo daw matakot ang kalaban niya. Sinabi naman ni Tomba na kilala niya ang tato ng preso kahit sinong nangangarap para maging hunter ay narinig na ang tungkol sa mga spider. Ang tato na yun ay simbolo ng mga nakakatakot na miyembro ng mga magnanakaw o mas kilala sa grupo na Phantom Troop. Wala naman idea si Gon kung sino ang mga yun pero si Leorio ay alam ang tungkol sa grupo dahil narinig niya mismo kay Kurapika ang kwento nito. Bigla naman napahinto si Kurapika sa nakita niya at kampante na ang preso na natakot na ito dahil sa bakal na kamay niya pati na rin sa peking tato ng Phantom Troop. Nagbago naman ang itsura ng ating bida habang ang preso ay natutuwa at nagpakilala pa siya na bilang miyembro ng Phantom Troop. Magbibigay daw siya ng huling pagkakataon para sumuko na sa kanilang laban. Mabilis naman na nagbago ang kulay ng mata na Kurapika at napunta ito sa Scarlet Eyes dahil sobrang galit siya sa mga Phantom Troop. Agad niyang kinuha ang mukha ng preso at natakot ito ng sobra kaya sinabi niyang suko na siya. Pero hindi nakinig si Kurapika at sinuntok niya pa din ito. Mabilis naman bumagsak ang nagpapanggap na malakas na preso kaya napasipol na lang si Killua dahil tama siya na mahina nga ito. Sinabi naman ni Kurapika na isa palang warning ang ginawa niya dahil ang tunay na miyembro ng Phantom Troop ay meron number sa mga tattoo nila at hindi rin sila nagbibilang kung ilang tao na ba ang napaslang nila. Huwag na daw niyang uulitin banggitin ang tungkol sa mga Phantom Troop dahil pag ginawa niya ay siguradong papaslangin na siya. Laking gulat naman ng mga nanonood na alam pala ni Kurapika na nagpapanggap lang ang preso. Pagbalik niya sa pwesto ay tinanong ni Leorio kung ayos lang ba siya at kung ligtas ba sila kung didikit siya sa kanila dahil naging scarlet na ang mga mata nito. Sinabi naman ni Kurapika na una pa lang niyang makita ang preso ay alam na niyang mahina ito, pati na rin ang tato ay alam niyang peke. Ganun pa man kahit peke ang spider na tato ay bigla na lang naging pula ang lahat ng nasa paligid at hindi na niya napigilan ang galit niya. Sinabi niya din na ganto din ang nagiging reaksyon ng katawan niya kapag nakakakita siya ng totoong gagamba. Sinabi naman ni Gon na dapat ay ilayo nila si Kurapika sa mga gagamba. Nagalit naman si Kalbo sa kasama niyang preso at sinabi nito na kaya pala ganun ang itsura niya ay dahil sa plastic surgery na ginawa niya para makapanloko na siya ay nakakatakot. Sinabihan niya naman ang isang kasama na galingan niya dahil meron na silang dalawang talo. Si Leorio naman ang susunod na lalaban sa kanila kaya agad silang naghanda para pumunta na sa stage. Nagyabang agad si Leorio na tatapusin na niya ang laban. Itapon na din daw nila ang kasama nilang walang malay at ibigay na sa kanya ang makakalaban niya. Sinabi naman ng preso na hindi nila yun pwedeng gawin dahil hindi pa nalilista ang panalo ni Kurapika. Buhay pa daw kasi ang kasama nila at bumagsak lang ito kaya hindi pa nailista ang panalo. Mukhang nakalimutan daw nila ang usapan na deathmatch ang laban nila at walang mananalo hanggat walang nasasawi o sumusuko sa paglalaban nila. Agad naman nilang tinawag si Kurapika na tapusin na niya ang walang kwentang preso pero hindi siya sumunod. Tapos na daw kasi ang laban dahil nung sinuntok niya ang preso ay nawala na ng gana lumaban dahil sa sobrang takot. Kahit kailan daw ay hindi siya lalaban sa kahit kaninong natalo na. Nagalit naman si Leorio sa kanya dahil wala naman ibang paraan para malista ang panalo niya dahil sinasabi ng mga preso na buhay pa ang kasama nila. Ayon naman kay Kurapika ay hayaan lang nila ito at hintayin nilang magising para sagutin kung talo na ba talaga siya dahil wala din siyang intensyon na paslangin ang preso. Sinabi naman ni Leorio na mauubos ang oras nila kung hihintayin pa nila itong magising. Nagsalita naman si Killua na siya na lang ang papaslang sa presong mahina kung ayaw niyang madumihan ang kamay niya. Alam din nito na hindi pa nakapaslang si Kurapika kaya natatakot siyang gawin yun. Sagot naman nito na hindi naman siya natatakot na pumislang. At one-on-one din ang laban kaya hindi niya pinayagan na galawin ni Killua ang kalaban niya. Muli naman siyang pinilit nila Leorio dahil masasayang daw ang pagkakataon para manalo sila. Nagpasya na lang ito na magbotohan sila kung ano ang gagawin nila sa preso, pindutin ang letter o kung hahayaan siya at letter X naman kung papaslangin na siya. Agad naman silang pumindot pero walang lumabas na boto mula sa monitor. Pinaliwanag naman ni Gon na baka hindi talaga yun gagana dahil sa kanila galing ang tanong. Magpapakita lang ang boto sa monitor kapag galing mismo sa examiner ang sasagutin nila. Naintindihan naman ni Leorio kaya sinabi nito na itaas na lang nila ang kamay nila kung papayag silang paslangin ang preso. Makalipas ang sandali, siya lang ang nagtaas ng kamay at tinawag niya pang traidor si Killua dahil gusto niyang paslangin ang preso kanina.
Tinanong niya naman si Gon kung bakit pumapayag sila sa gusto ni Kurapika. Sinabi naman ng ating bida na tama si Kurapika dahil gusto naman ng sumuko ng preso kanina kaya wala silang magagawa kundi hintayin na lang itong magising. Pero hindi rin nila alam ay baka isa itong taktika para maubos ang oras nila at nagpapanggap lang na walang malay ang preso. Nagsalita na din si Tomba na dapat hindi niya pinipilit ang mga tao sa gagawin nila dahil may kanya-kanya naman silang desisyon at paniniwala. Nagalit na lalo si Leorio at bahala na daw sila sa buhay nila kaya umupo na siya sa sulok. Natuwa naman si Tomba dahil nahulog sila sa patibong na kailangan masunod kung sino ang maraming desisyon. Hindi naman daw madali para sa 5 tao ang magdesisyon ng iisa lalo na kung sa Hunter exam lang sila nagkakilala. Kahit na tama naman ang desisyon ng isang tao pero hindi sumang-ayon ang kasama niya ay matatanggihan pa din siya. Ito ang magiging dahilan ng pagkagalit o pagkadismaya niya sa grupo at magiging dahilan din ng pagkawatak-watak. Ganun pa man, magkakalaban pa din naman daw sila sa Hunter exam na ito at hindi dapat sila papayag na basta masira ang pangarap nila dahil meron isang tanga na magkakamali ng desisyon. Alam din ni Tomba na naubos na ang pasensya nito dahil ginagamit na din niya ang rules na magbotohan sa walang kwentang bagay. Pati na rin ang pagtaas ng kamay ay ginamit niya bilang desisyon sa botohan dahil ito ay maling paraan. Madali kasing malaman ng boto nila kung sino ang sumang-ayon o hindi kumpara sa button na pinipindot nila ay hindi nila malalaman ang desisyon ng bawat isa. Tuwang-tuwa na din naman si Tomba dahil alam niyang babagsak silang 5 sa Hunter exam na ito sa lalong madaling panahon. Napansin naman ng mga preso na nagbago ang ihip ng hangin sa pwesto ng kalaban nila. Pumasok naman si Hisoka sa isang silid at naghihintay sa kanya ang isang lalaki. Matagal na daw siyang naghihintay sa pagbabalik ni Hisoka dahil gusto niyang makaganti dito. Nung nakaraan Hunter exam ay nakafocus lang siya na paslangin ito pero hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Agad niyang nilabas ang armas niya para ipaghiganti ang sugat na nagawa ni Hisoka sa kanya. Sinabi naman ni Hisoka na ang sugat niya ay nagpapakita lang na wala siyang kwentang examiner at hindi niya dapat ito sinisisi sa kanya. Umatake naman ang examiner at naglabas pa ulit ng 2 sandata. Kozaki! まだまだ上下左右正面背後あらゆる角度から無数の刃はない不可能普通にもがいてそしてMadali naman nakuha ni Hisoka ang sandata niya kaya nakaramdam siya ng takot. Inabot daw siya ng kalahating taon para sanayin ang pagsalo ng mga kutsilyo na yun pero madali lang itong nagawa ni Hisoka. Paglapit nito sa kanya ay agad siyang sinabihan na madali lang ang pagkuha sa kanyang sandata. Pawis na pawis naman ang examiner dahil sa takot at madali din pinutol ni Hisoka ang ulo nito. Agad din siyang lumabas ng silid at siya ang unang tinanghal na nakatapos ng ikatlong pagsusulit sa loob lang ng 6 hours and 17 minutes. Ang ating mga bida naman ay meron na lang 60 hours and 57 minutes para makababa sa Trick Tower. Pero hanggang ngayon ay hindi sila makaabante dahil ayaw ipag-alaw ni Kurapika ang preso na nakalaban niya. Tinanong naman ni Killua kung may napapansin ba si Gon na kakaiba at madali niyang itinuro ang preso. Naintindihan naman ni Killua ang ibig sabihin nito kaya lumapit sila kay Leorio. Sinabi nila na maaaring patay na ang preso sa mga oras na to dahil ilan oras na ang nakakalipas pero hindi pa rin gumagalaw ang preso kahit kaunti. Sumigaw naman si Leorio na titignan nila ang katawan ng preso dahil maaaring patay na nga ito. Ayon naman sa isang kalaban nila ay buhay pa ang isang yun at wala lang itong malay. Hindi naman pumayag si Leorio dahil ayaw niyang maniwala sa sabi-sabi lang ng kalaban. Nagyaya naman ito ng isang pastahan kung patay na ba ang preso o buhay pa. Itataya nila ang oras nila at ito na rin daw ang gagawin nilang laban nila at magpastahan sila kung sino ang mananalo. Imbis na pera ang itataya nila ay mga oras lang nila ang gagamitin para sa larong ito. Meron silang tig 50 hours at patuloy lang nilang itataya ang mga oras nila hanggang sa maubos. Kung matatalo ang ating mga bida ay mawawala sa kanila ang 50 hours at matitira na lang ang 10 hours para tapusin ang pagbaba sa Trick Tower. Kapag natalo naman ang mga preso ay madadagdagan ng 50 years ang babunuin nila sa kulungan na ito. Kapag pumayag sila sa pastahan na ito ay agad niyang titignan kung buhay nga ang preso o patay na. Sinabi naman ng prison warden na meron itong 112-year sentence dahil sa pagsusugal pati na rin sa pagbebenta niya sa mga endangered species. Alam niyang papabor ang larong ito sa presong may pangalan na Lirut dahil sanay na siya sa pagsusugal. Pinayuhan naman siya ni Kurapika na ayusin niya ang mga desisyon niya dahil nakataya ang 50 hours nila at onti na lang ang matitira sa kanila kapag natalo. Sinabi naman ni Leorio na wag na siyang magsalita kasi siya ang may kasalanan dahil ayaw niyang tapusin o ipag-alaw ang preso na yun.
Agad naman lumapit si Gon at sinabihan na wag silang mag-away dahil magkakagrupo sila pero si Tomba naman ay pinagdarasal pa na ituloy lang nila ang away nila. Makalipas ang sandali pumayag na si Leorio sa laro na gusto ng kalaban niya. Pinuuna na din ito si Leorio na siya na ang bahala kung magkano ang ipupusta niya kung buhay pa ba ito o patay na. Pinusta niya naman ng 10 oras at sinabi na buhay pa ito. Natawa naman si Kalbo sa kanya dahil nagbago siya ng isip dahil kanina pa iniiyak ni Leorio na patay na ang preso. Agad naman silang lumapit para tignan kung ano na nga ba ang kalagayan nito. Habang papalapit sinabi ni Leorio sa sarili na hindi na importante kung matalo sila dito dahil kailangan lang nilang malaman kung buhay ba ito o patay na para mailista na ang panalo ni Kurapika. Pero kung totoong buhay nga ito ay gugulpihin din niya daw ang preso dahil pinapatagal sila. Agad niyang hinarap ang katawan nito para tignan ng palso at alaman nila na buhay pa nga ito pero wala lang malay. Madali din nabigay ang 10 oras na pusta niya kaya natuwa ang ating bida. Sinabi naman ni Killua na hindi maganda to dahil maaaring hindi na gumising ang preso. Mas gugustuhin kasi nila sabihin na buhay ito at walang malay para masayang ang kanilang oras. Kapag nangyari nga yun na hindi ito nagising bago matapos ang test ay mababawasan din ang sentence nila ng 72 years. Napansin na din ng ating mga bida na sinasadya nga ito ng mga preso para maubos ang oras nila. Si Leorio naman ang sunod na nagdesisyon kung ano ang pagpupustahan nila. Sinabi nito na magpustahan sila kung totoo bang wala itong malay o nagpapanggap lang siya. Pinagpawisan naman ng preso dahil nagpapanggap lang pala talaga siya. Nang magising siya kanina ay meron siyang nakita na sulat na magpanggap lang siya na walang malay at pinapatago din sa kanyang bibig ang sulat na yon. Madali niya naman naintindihan ang gusto nilang gawin dahil kailangan nilang ubusin ang mga oras ng kalaban para mabawasan ang sentence nila ng 72 years. Nag-iisip naman siya ng gagawin sa mga oras na to kung ipagpapatuloy niya lang ba ang paghiga na parang walang malay. Agad naman pumusta ang kalaban ng 20 hours na totoo nga na walang malay ang kasama niya. Sinabi naman ng preso sa sarili na ipagpatuloy niya nga ang pag-arte na wala siyang malay. Muli naman tinanong ng presong babae kung paano nila malalaman kung nagpapanggap nga ito. Agad naman siyang kinuha ni Leorio at itatapon niya daw ito sa bangin para madali nilang malaman kung nagpapanggap ba ito o hindi. Kung totoo ngang wala siyang malay ay ito na ang magiging kamatayan niya dahil hindi mapipigilan ang pagkahulog niya sa ibaba. Hindi naman pumayag ang babae dahil hindi pa nalilista ang naging laban nila ni Kurapika. Ayon naman kay Leorio na okay lang yun dahil kapag namatay ito at nahulog sa ibaba ay ibibigay nila sa kanila ang panalo para maging dalawa na ang total ng panalo nila. Pumayag naman ang babae kaya kinakabahan na ng sobra ang preso dahil buhay niya ang nakataya dito. Bago naman yun gawin ni Leorio ay binago ng babae ang pusta niya na hindi totoo na wala itong malay at tinayanan niya ang 40 hours para manakot. Tumawa lang naman ang ating bida dahil sa wakas ay nilabas na din ito ang kalokohan nila. Agad niyang binitawan ng preso pero madali din itong gumalaw at sinabi na totoong gising siya dahil ayaw niya pang mamatay. Kinuha naman ni Leorio ang kamay nito at sinamahan pa ng pagbati ng good morning. Sinabi naman ng preso na baliw ang mga kalaban nila ngayon at suko na siya. Tinanggap na niya ang pagkatalo at kalimutan na din daw nila ang pagbabawas ng sentence dahil mas ligtas naman daw sila sa kulungan na ito. Madali din nalaman ni Leorio na gising nga ito dahil nag-aral din siya para maging doktor pero hindi niya natapos. Nabawasan naman ng 40 ang oras nila pero wala nang pake si Leorio dahil nakuha naman ni Kurapika ang panalo niya na dapat ay kanina pa. Pagtapos nun tinanong na din niya agad ang babae kung ano na ang sunod na pagpupustahan nila. Habang tinatanong niya ang babae para sa kanilang sunod na pagpupustahan, sinabi ni Leorio na mukhang natatakot na ang kalaban niya dahil nalaman na ng ating bida ang pandaraya nila. Tinanggal naman ng posas nito at nagpakita na rin sa kanya ang preso at ito pala ay magandang babae. Agad naman na in love si Leorio sa kalaban niya at may pangalan nito na Lirot na meron 112-year sentence dahil sa illegal gambling pati na rin sa pagbebenta ng endangered species. Napansin naman nila Gon na mukhang tinamaan si Leorio sa kalaban niya. Sinabi na rin nito na magpastahan sila kung totoong babae ba siya o lalaki. Hindi makapaniwala si Leorio sa narinig niya pero alam niya naman sa sarili na obvious na babae nga ito. Sinabi niya din sa kalaban niya kung paano niya naman papatunayan na babae nga siya o lalaki. Sumagot naman ng preso na hahayaan niya si Leorio na tignan ang lahat ng bahagi ng katawan niya hanggang sa malaman niya ang tunay niyang kasarian. Siyempre tuwang-tuwa naman siya doon at mukhang naglalaway na ang ating bida. Sinabi naman ni Kurapika na ang pupustahan ni Leorio ay lalaki ang kalaban niya. Madali niya ngang sinabi na pupusta siya ng 10 oras na lalaki ang kasarian ng kalaban niya ngayon. Totoo nga ang hula nila dahil gustong makaisa ni Leorio na tignan ang katawan ng kalaban. Tuwang-tuwa naman siya sa mga oras na to at wala siyang pake kahit matalo siya dahil kapag totoo ngang babae ang kalaban ay swerte siya dahil mahahawakan niya ang katawan nito.
Para sa kanya ay walang talo sa sitwasyon niya ngayon at pinapanalangin niya pa na sana totoong ang babae ang kalaban niya. Makalipas ang sandali sinabi na nga nito na totoong babae siya at si Leorio naman ay kunyaring nadismaya pa, pero sa loob niya ay tuwang-tuwa ito at hindi na siya makahintay na tignan ang katawan ng babae. Agad na nilagay ang 10 oras nang matapos niyang hawakan ang katawan ng babae. Dismayado naman ang iba nating mga bida sa ginagawa ni Leorio at nagsalita pa si Tomba na matatalo siya sa laban nila dahil alam ng babae kung paano ang strategy na gagawin niya kay Leorio. Hindi rin siya nakaramdam ng takot dahil eksperto siya sa pagsusugal habang ang kalaban din niya ay hindi marunong makipaglaro. Alam niyang hindi siya kayang talunin ni Leorio kahit anong gawin nito. Ang ating bida naman ang susunod na kailangan mag-isip ng pusta at meron na lang din siyang 10 oras kaya alam na din niya na tapos na ang oras na pagsasaya. Alam din ni Kurapika na kailangan na nitong mag-ingat dahil kapag natalo sila ay magiging tabla na ang score nila sa kalaban. Pati na rin ang oras nila ay mababawasan ng 50 hours para babain ng trick thrower. Napapaisip naman siya na dapat ay hindi na siya matatalo sa susunod na pustahan nila pero hindi rin siya makaisip kung ano ang susunod nilang pagpupustahan na siguradong mananalo siya. Makalipas ang sandali nakaisip na siya ng paglalabanan nila, magpustahan daw sila kung tunay ba siyang lalaki o babae. Pero alam niya din na hindi yun gagana kaya kailangan niya pang mag-isip ng iba pa. Naririnig naman nila kaluha ang boses niya kaya nagsuggest si Gon. Magpastahan na lang daw sila kung teenager pa din ba siya ngayon pero nagalit si Leorio dahil malinaw naman daw na teenager pa din siya. Hindi rin makapaniwala ang babae dahil mukhang matanda na daw ito. Naisip niya na lang na magbato-bato pick sila at doon niya na lang ipupusta ang natitira nilang oras. Kampante naman ang ating bida na mananalo siya sa laban nila dahil magaling daw siya sa larong ito. Minsan na din siyang nanalo sa tournament na ginanap sa isang shopping district. Pumayag naman ang babae sa gusto niyang pastahan at sinabi pa nito na itataya niya ang 80 hours nila dahil malaya naman daw siyang pumusta kung ilan ang gusto niya. Kapag nanalo siya ay 10 oras lang ang mababawa sa ating mga bida kaya nagtataka si Leorio kung bakit pa kailangan pumusta ng babae ng napakalaking oras dahil pwede niya naman tapatan ng natitira niyang 10 oras. Tuwang-tuwa naman ang babae dahil alam nito na stress na ngayon si Leorio dahil sa ginawa niyang pagpusta ng malaking oras. Ayon pa kay Kurapika, simple lang naman ang laro ng bato-bato pick. Sa kada laro ay meron ka lang 1/3 na chance para matalo pero kung ang kalaban mo naman ay madaling hulaan ang galaw mo at kayang kontrolin ang Reikesayon mo ay siguradong matatalo ka sa laban na ito. Sa madaling salita, ang mga kagaya ni Leorio na simple lang mag-isip ay siguradong dehado sa magiging laban nila. Lumapit naman ang babae at sinabi nito na obvious ang gagamitin niya sa laro dahil nakakabase siya ng isip ng tao. Sumagot naman ang ating bida na nanloloko lang ang babae kaya hindi siya natatakot. Muli naman nagsalita ang babae na malalaman niya din mamaya na totoo ang sinasabi niya. Napatras naman si Leorio at hindi na nito alam ang paniniwalaan niya. Ang babae naman ay natutuwa dahil na-stress ulit ang kalaban dahil sa pagsisinungaling niya. Hindi rin mapakali ang ating bida sa mga oras na to dahil nag-aalangan siya baka nga nagsasabi ng totoo ang kalaban niya. Alam naman ni Kurapika na bato ang gagamitin ni Leorio. Pag kinakabahan daw kasi ang tao ay madalas na hindi nila nabubuksan ang mga palad nila. Sa madaling sabi, dahil sa ganon na lagay ni Leorio ay alam ng babae na bihira itong gagamit ng papel para sa kanilang laban. Kahit bato lang ang gamitin nito sa laban nila ang magiging resulta lang ay draw o kaya naman ay panalo niya. Napatanong naman si Leorio na kung tabla ba ang naging laban nila dahil parehas silang gumamit ng bato, sinabi niya din sa babae na nagsisinungaling siya nakakabase siya ng isip dahil kung totoo dapat ay natalo na siya. Tumawa lang naman ang babae at sinabi nito na sinadya niyang itabla ang laban dahil kailangan nilang tumagal sa Trick Tower para mabawasan ang taon na kanilang babunuin sa kulungan. Kung gugustuhin niya daw ay madali niyang magagawa na puro tabla ang magiging laban nila. Pero hindi naman daw siya masisiyahan kung puro tabla ang gagawin niya kaya sa sunod nilang laro ay tatapusin na niya ang laban nila. Litong-lito naman si Leorio at hindi na rin niya alam kung ano ang paniniwalaan niya sa mga oras na to. Tinawag naman siya ni Gon at sinabihan na gamitin niya ang gunting para manalo siya sa laban. Tumawa lang naman ang babae at hinahamon pa siya na subukan niya, nalilito pa din naman si Leorio kaya hindi na niya alam kung ano ang susundin niya. Makalipas ang sandali nagbilang na ang babae at bato pa din ang ginamit ni Leorio kaya natalo siya sa laban at naubos na din ang 50 hours nila. Tuwang-tuwa ang babae na panalo siya sa laban at medyo dismayado naman ang ating mga bida dahil tabla na ang score nila at nakuha pa ang 50 hours. Pagbalik ni Leorio sa pwesto nila ay agad siyang humingi ng tawad dahil natalo siya. Tinanong naman ng babae kung ilan na lang ang oras ng ating mga bida, sumagot naman ng prison warden na meron na lang silang 59 hours at 45 minutes. Ibig sabihin nito ay meron na lang silang 9 hours at 45 minutes para bumaba sa Trick Tower. Nagsalita naman ang isa pang preso na hindi na daw importante kung ilan na lang ang oras na natitira sa kanila dahil sisiguraduhin niya daw na mapapaslang ang makakatapat niya. Si Killua naman ang huling lalaban kaya naghanda na siya para pumunta sa stage. Nagalit din siya kay Leorio dahil sa mga pinaggagawa nito sa grupo nila.
Kung gamitan ng utak ang magiging sunod na laban katulad ng math, sinabi ni Killua na madali siyang sasuko. Sinabi naman ni Leorio na meron pa din silang chance dahil depende sa preso kung ano ang gusto nilang laban. Napansin naman nila Kalbo na masyado pang bata si Killua para lumaban sa malahalimaw na lakas ng kasama nila, masyado din daw siyang bata para lang mapaslang. Nagsalita din ng prison warden na hindi niya gustong gamitin ang huling preso na yun, pero ganun daw talaga ang Hunter exam at kung mamatay si Killua sa oras na to ay wala na siyang magagawa dahil yun ang naging kapalaran niya. Tinanggal na nga ang posas nito at medyo nakaramdam ng takot ang mga kasama niya. Nagyabang naman ang isang preso na masyado silang natatakot pero hindi niya alam ay ididikit siya nito sa pader. Madali naman siyang pumunta sa harap at pagtanggal niya ng damit ay nakilala siya ni Leorio. Mas maigi na lang daw na tanggapin nila ang pagkatalo nila at pinayuhan niya si Killua na wag na siyang lumaban pa. Ang preso ay may pangalan na Johnny's the Dissector at may 968-year sentence dahil sa kasong pagpatay sa madaming tao. Ang ginawa niya ang pinakamalalang nangyari sa kasaysayan ng Zaban City. Ayon kay Leorio, kahit sino na lang daw ang nagiging biktima nito kaya kilalang kilala ang naging kaso niya. 146 na tao na ang napaslang niya at walang awa niyang kinukuha ang buhay ng mga to gamit ang kamay niya. Nakilala din siya ng mga tao dahil sa higpit nitong humawak na kala mo ay bakal ang mga kamay. Nagsalita naman ng preso na matagal na panahon na din daw simula nang makahawak siya ng laman loob ng tao. Si Leorio naman ay muling pinayuhan si Killua na hindi na niya kailangan harapin ang mamamatay tao na yun dahil meron pa naman susunod na taon para kumuha ng Hunter exam. Wala naman pake si Killua at madali siyang naglakad para pumunta ng stage kaya nagtaka si Leorio kung bakit hindi ito nakikinig sa kanya. Sinabi naman ni Kurapika na hayaan na nila itong lumaban at baka meron siyang plano. Pagdating nila ng stage, tinanong ni Killua kung ano ang magiging laban nila. Sinabi naman ng preso na tila hindi niya naiintindihan ang sitwasyon na magiging one-sided ang laban nila at magiging madugo. Hindi daw siya interesado sa ibang format ng laban dahil gusto niyang marinig ang sigaw ni Killua. Naintindihan naman yon ng ating bida na ang matatalo ay kung sino ang mapapaslang. Habang nagsasalita ang preso na dudurugin niya ang katawan ni Killua ay madali naman gumawa ng atake ang ating bida. Nakaramdam ng lamig sa katawan ng preso at nakuha na pala ni Killua ang puso niya. Nagmamakaawa siyang lumapit na ibalik ang puso sa kanya pero hindi na siya umabot at binawian na ng buhay. Madaling nilista ang panalo nila at sinabihan pa ni Killua si Kalbo na kung gusto nitong makipaglaro sa kanya dahil hindi pa siya pinawisan sa naging laban niya kay Tomba. Nakaramdam naman ng takot ang preso kaya tinanggihan niya ang alok na laban ni Killua. Gulat na gulat naman si Leorio kaya kinwento ni Gon na nagmula si Killua sa pamilya ng elite assassin. Laking gulat niya nang marinig niya yon at agad niyang binati si Killua sa naging laban niya. Agad naman bumukas ang pinto na pupuntahan nila at sinabi ng prison warden na kailangan nilang pumunta sa maliit na kwarto para ubusin ang 50 hours na natalo sa kanila. Sa kabilang banda naman, ang aplikante na 300 at isa na may pangalan na Gitaracker ay natapos na din sa ikatlong exam. Sumunod naman ang number 294 na si Hanzo at akala niya siya ang unang natapos. Pagdating nila sa kwarto ay tinanong ni Kurapika kung paano niya nagawa ang teknik na yun kanina sa kalaban niya. Sumagot naman si Killua na hindi naman daw teknik yun dahil kinuha niya lang naman ang puso nito. Pero para magawa yun ay kailangan niyang mag-adjust ng onti para mabago ang isang kamay niya. Para din sa kanya ang pagpaslang sa madaming tao ay gawain lang ng mga mahihina kung ikukumpara sa kanya na isang professional. Aminado din naman si Killua na mas magaling pa din ang tatay niya sa pagtanggal ng puso ng tao dahil hindi ka makakakita kahit isang patak ng dugo. Laking gulat naman nila nang marinig nila yun at napasabi pa si Kurapika na buti na lang naging kagrupo nila ito. Marami pa silang oras na kailangan ubusin kaya nagpas siya ang dalawa na maghanap ng kung ano sa kwarto para maubos ang oras nila. Sa kabilang banda nakarating na din ang number 384 na aplikante na may pangalan na Garreta at siya ang pang-apat na nakapasa sa ikatlong pagsusulit. Si Killua naman ay tinuturuan si Gon kung paano gamitin ang skateboard. Habang si Leorio naman ay nagyayabang dahil meron pa naman daw silang sapat na oras kahit nabawasan sila ng 50 hours. Nagsalita naman si Tomba tungkol sa mga pagsusulit, nakadesenyo daw ang kada stage para mabawasan ng kalahati ang mga aplikante, kaya naman ang ikatlong pagsusulit ngayon ay talagang 72 hours ang kailangan para matapos. Sinabihan niya pa si Leorio na masyado siyang tanga para hindi maintindihan yun. Napapaisip naman sila na meron pa din silang chance na matapos ang ikatlong pagsusulit pero depende pa din yun kung ano ang mga susunod na laban ang haharapin nila. Muli naman inasar ni Tomba si Leorio na masyado kasi siyang umasa sa swerte niya pero hindi naman siya nanalo kahit isang beses sa Bato-Bato Peak. Sinadya niya din daw ay patalo ang oras nila para lang sa sarili niyang kaligayahan. Nagalit din naman si Leorio dahil hindi man lang sumubok na lumaban si Tomba pero sumuko siya agad. Aminado naman siya sa nagawa niyang yun pero pinagmalaki niya na segundo lang ang oras na nasayang niya sa kanilang grupo.
grupo, habang si Leoryo naman ay natalo na nga pero naipatalo niya din ang malaki nilang oras. Hindi naman na siya nakapagpigil dahil hindi naman daw gusto maging hunter ni Tomba at andito lang siya para pabagsakin sila sa hunter exam. Tuwang-tuwa naman si Tomba dahil alam niyang sisisihin ni Leoryo ang sarili niya hanggang matapos ang ikatlong pagsusulit. Natigil naman ang usapan nila dahil muntik silang matamaan ni Gon ng skateboard. Pagsapit ng gabi mahimbing na nakatulog ang ating mga bida pero si Killua ay hindi makatulog at tinitignan niya lang ang oras. Napansin naman siya ni Kurapika na hindi makatulog pero wala daw yun problema kay Killua dahil kaya niyang hindi matulog kahit 2 o 3 araw. Inistorbo niya naman si Gon habang natutulog pero gising na pala ito kaya naglaro na silang dalawa. Nagalit naman si Leoryo dahil maingay sila at gusto niya pang matulog pero anden ang medyas ni Tomba na mabaho kaya hindi rin talaga siya makakatulog. Pagsapit ng umaga tinuruan ni Gon si Killua kung paano mamingwit at kailangan niya lang daw mag-isip na parang isda para mahuli niya ang mga ito. Sinubukan naman ni Killua pero pinagtripan niya si Leoryo kaya nagalit na naman to sa kanya. Napansin niya naman na nakangiti si Tomba kaya naghihinala siya na may binabalak na naman ito pero sinabi ni Tomba na wala naman siyang gagawin dahil gusto niya lang ubusin ang oras nila ng payapa sa loob ng silid. Ang mga nakapasang aplikante naman ay matyaga lang naghihintay sa pagdating ng iba pa. Nakarating na din sa dulo ang 2 aplikante na may pangalan na Pokal number 53 at ang isa naman ay si Gus na number 371. Sumapit na ulit ang gabi kaya natulog na ang ating mga bida, wala silang magawa sa mga oras na to dahil kailangan lang nilang ubusin ang oras dahil natalo sila sa postahan. Si Leoryo naman ay naiisip ang mga sinabi ni Tomba sa kanya kanina. Pagsapit ng umaga, kanya-kanya silang diskarte kung paano nila uubusin ang oras na natitira. Nakarating na din ang isang aplikante sa finish line at may pangalan itong Somi na number 118. Nakalabas naman na ang ating mga bida dahil tapos na ang oras ng kanilang paghihintay. Makalipas ang 30 minutes nilang pagtakbo para lumabas ay muli silang napunta sa stage kaya nagtaka na sila. May iba pa palang daanan para makalabas at kailangan nilang iwasan ang mga bumabagsak o kaya patibong na makakasalubong nila. Nakarating naman sila sa isang silid at kailangan ulit magdesisyon kung saan sila pupunta. 4 ang pumindot sa letter O at meron isa sa letter X. Nagalit agad si Leoryo kay Tomba dahil nanggugulo na naman daw siya pero nagsalita ang ating bida na aksidente niya lang palang napindot ang letter X. Agad naman siyang umalis pero sinabi ni Tomba na kailangan niyang humingi ng tawad sa kanya dahil sa pagbibintang pero sinabi ni Leoryo na kasalanan niya lahat yun dahil siya ang gumagawa ng dahilan para hindi siya pagkatiwalaan sa grupo. Sinabi naman ni Tomba na lagi na lang siyang sinisisi nito kaya pinaalala niya na si Leoryo ang dahilan kung bakit nawala ang 50 hours nila. Nagalit naman ang ating bida dahil pinapamukha talaga nito sa kanya na kasalanan niya ang lahat kaya magsusuntukan na sila. Pinigilan naman sila ni Gon dahil siya ang totoong may kasalanan ng pagpindot sa maling button. Si Killua naman ay hindi na sila mahintay kaya mauuna na. Pero bumalik pa din naman siya para sabihin kay Gon na malapit na sila sa finish line. Nakita nga nila ang huling pagbabatohan para sa grupo pero wala itong tanong at pinapapili lang sila sa letter O at letter X. 4 naman ang pumunta sa letter O kaya pinagbintangan na naman ni Leoryo si Tomba pero agad siyang pinigilan dahil wala na silang oras. Meron naman nagsalita sa speaker at pinapapili ang ating mga bida kung saan sila dadaan. Meron isang daan na makakapasok silang 5 pero mahaba ito at mahirap. Habang ang isang daan naman ay madali lang at maiksi pero 3 lang sa kanila ang pwedeng pumasok. Sa mahabang daan kailangan nila ng 45 minutes para matapos yun pero ang mixing daan ay kailangan lang nila ng 3 minutes para makarating sa dulo. Pag pinili nila ang mixing daan ay kailangan pusasan ng 2 aplikante bago bumukas ang pinto. Makikita din sa paligid ang iba't ibang klase ng armas at mukhang pinapayagan silang magpatayan para makalabas ng silid. Pinaalam naman ni Leoryo na pipiliin niya ang mixing daan at gagawin niya daw ang lahat para lang mapabilang sa 3 aplikante na pwedeng lumabas sa silid na ito. Sinabi naman ni Tomba na dapat siyang mahiya dahil siya ang nagpatalo ng 50 hours na maaari sana nilang gamitin para makalabas silang 5. Dapat siya din daw ang maiwan dahil siya naman ang may kasalanan nito. Nagsalita naman ang ating bida na pipiliin niya ang mahabang daan dahil sama-sama silang nakarating dito kaya gusto niya din na 5 silang makakalabas kahit alam niyang alanganin na sila. Kinontra naman siya ni Killua na hindi na sila pwedeng sumubok sa mahabang daan dahil meron na lang silang 59 minutes para lumabas. Ang mixing daan na lang daw ang natitira nilang pag-asa kung gusto talaga niyang pumasa sa hunter exam. Sinabi rin ni Killua na isasama niya si Gon sa paglabas niya kaya bahala na silang 3 kung sino pa ang isa sa kanila. Sinabi naman ni Tomba sa sarili na hindi niya hahayaan na matalo siya sa kanila dahil malayo na ang narating nila. Si Kurapika naman ay napapatanong sa sarili kung kailangan ba talaga nilang maglaban-laban. Agad naman umatake si Tomba at si Leoryo ang target niya. Sinubukan silang pigilan ni Gon na lumabas silang 5 pero wala na daw oras para magawa nila yun.
Si Killua naman ay naghanda na rin lumaban kaya kinabahan na si Kurapika kung ano ang gagawin niya. Ang ating bida naman ay kinuha ang palakol pero sa paligid siya nakatingin. Paglipas ng sandali, 3 minuto na lang ang natitira at nakarating ang isang aplikante pero agad din siyang binawian ng buhay. Makalipas ang sandali 1 minuto na lang ang hinihintay at biglang bumukas ang pintuan. Lumabas dito ang 3 nating bida at napasabi pa si Killua na sumakit ang puwet niya sa slide sa dinaan nila. Sumunod din naman na lumabas sila Leorio at Tomba pero hanggang ngayon ay nag-aaway pa din sila. Agad naman niyang pinasalamatan si Gon dahil 5 silang nakalabas papunta sa finish line. Naisip pala ni Gon sa oras na iyon na piliin ang mahabang daan at ginamit nila ang palakol para gumawa ng isang butas para makalabas sa mixing daan. Napansin niya kasi na kayang sirain ng palakol ang mga bato ng mag-away si Tomba at Leorio. 55 minutes pa din naman ang kinailangan nila para magawa ang butas na yun. Natuwa naman si Kurapika sa kanya dahil kahit mahirap ang sitwasyon ay nakakaisip ng paraan si Gon para sa ikabubuti nila. Sinabi na nga ng prison warden na tapos na ang ikatlong pagsusulit at 25 sa kanila ang nakapasa at meron din isang aplikante ang nasawi. Agad din bumukas ang pinto para lumabas sila sa silid na ito.